Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1381-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang bulag na sulok ng eskinita, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang at pambihira ang kanyang kilos. Sa isang tingin pa lang, halatang eksperto na siya. Hindi rin siya nakilala ni Mateo. Ngunit ang taong ito ay matagal na niyang sinusundan, simula noong pumasok siya sa Wormstone Academy. Walang masamang intensyon ang taong ito. Nahulaan ni Mateo na ang kabilang panig ay maaaring ipinadala ng Myriad Treasure Tower para protektahan siya. Nang makita ni Selvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Jiguruchi. Bakit? Bakit ka nandito? Hindi inakala ni Selvin na ang Myriad Treasure Tower ay magpapadala ng isang origin deity powerhouse para protektahan si Mateo. Saan nga ba nagmula ang Mateo na ito? Lumapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi ni Mateo at nagpakilala, "Ako nga pala si Ferlan Chi, isang guro ng akademya. Pero laking gulat ko na natuklasan mo pala ang pag-iral ko. Kailan mo ito natuklasan?" Malamig na sabi ni Mateo, "Simula pa lang." Naitago ng maayos ni Ferlan ang kanyang sarili, ngunit paano siya magtatago mula sa mga mata at tainga ni Dustless? Nanigas ang ekspresyon ni Ferlan nang marinig iyon. Tiwala siyang naitago niya ng maayos ang kanyang pagkatao, kaya hindi niya inakalang matagal na siyang natuklasan ni Mateo. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit siya pinaponte ng Tower Lord para protektahan si Mateo. "Sige, iwan mo na sila sa akin, ikaw na," malamig na sabi ni Ferlan. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, "Maraming salamat. Hihilingin ko rin kay Teacher Chi na ipaalam sa Tower Lord, hilingin sa kanya na lumapit at mamagitan sa bagay na ito. Sabihin mo lang na may utang na loob sa kanya ang Crosswell na ito." Naging seryoso ang tingin ni Ferlan, at tumango siya, "Makakaasa ka, tiyak na ipapasa ko ang mensahe." Ang Wormstone Academy ay natural na Wormstone Academy ng Panginoon ng Lungsod. Ngunit natural na imposible para sa Panginoon ng Lungsod na pamahalaan ang akademya at ang kabisera ng mag-isa. Sa makatuwid, ang Panginoon ng Lungsod ay mayroon ding maraming bagay na kailangang asahan sa mga pangunahing pamilyang ito. Kabilang din sa mga ito ang Myriad Treasure Tower. Bagamat ang Myriad Treasure Tower ay isang panlabas na puwersa, hindi rin maaaring maliitin ang puwersang ito. Sa Wormstone Academy na ito, natural lang na mayroon ding bahagi ang Myriad Treasure Tower. "Umalis ka." Lumapit si Mateo kay Selvin at sinabi sa malamig na boses. Malaki na ang naantalang oras niya dahil sa basurang ito. Naiinis na siya. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Selvin. Sa wakas ay nagamit na niya ang pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na ganito pala ang magiging resulta. "Man, maaari kayang gusto mo pa rin akong personal na kumilos." Naging malungkot ang boses ni Ferlan. Agad na kumalat ang presyon ng isang origin deity realm, dinurog ang lahat hanggang sa hindi na sila makahinga. Lalo na si Chongjia, dahil nasa grotto profound realm lang siya. Paano niya natitiis ang ganoong pressure? Lumuhad pa nga siya ng may malakas na kalabog. Kasalukuyan siyang nakaharap kay Mateo, parang nakaluhod siya kay Mateo. Kahit ayaw na ayaw, lumayo pa rin si Selvin ng kalahating posisyon. Walang oras si Mateo para magkwento ng matagal tungkol sa kanila. Gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na umalis. Pagkaalis ni Mateo, ang pang-aapi ni Ferlan sa Cultivation Realm ay agad na naglaho at nawala. Lumungkot ang mukha ni Selvin, at sinabi niya, "Guruchi, labag. Sa batas ang maging ganito ka. Isusumbong ko ang bagay na ito kay Tio Chin." Malamig na sabi ni Ferlan, "Oo naman. Pero, dapat ka ring magpasalamat na mayroon akong pagkakakilanlan bilang guro ng akademya. Kung hindi, patay ka na sana ngayon." Nabalot ng takot ang ekspresyon ni Selvin. Gumalaw at naglaho ang figure ni Ferlan. Hindi maaaring lapastanganan ang dignidad ng isang makapangyarihang Diyos ng origin. Base pa lang sa isang pangungusap na ito ni Selvin, may sapat ng dahilan si Ferlan para patayin siya. Bagamat si Selvin ay itinuturing na kalahati ng manugang ng pamilya Chin, na pumatay sa isang taong may pagkakakilanlang Ferlan, hindi rin ito makapagdulot ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, si Ferlan ay isa pa ring guro sa akademya.
Kung gagawa siya ng hakbang laban sa sarili niyang estudyante, mahirap itong ipaliwanag. Sa oras na iyon, ang kanyang masasaktan ay hindi lamang ang pamilya Chin, kundi ang Panginoon ng lungsod ng Wormstone. Ang plaza ng Wormstone ang pinakamalaking plaza sa kabisera ng Wormstone. Sa kasalukuyan, ito ay napapaligiran hanggang sa hindi na makalusot ang tubig. Mayroong isang mataas na plataporma sa gitna ng plaza. Kapansin-pansin ang dalawang figure sa plataporma. Hinati ni Mateo ang karamihan at sa wakas ay nagawa niyang makalapit sa unahan. Dahil hindi nagkikita ng isang taon, tila lalong tumaba si Little Fatty. Ngunit sa kasalukuyan, si Little Fatty ay nakasuot ng punit-punit na damit, mukhang pulubi. Sa kanyang mukha at katawan, kitang-kita at malinaw ang mga bakas ng latigo, malalim hanggang sa makita ang laman. Pero hindi alintana ni Jingyi, at malinaw niyang sinabi, naniniwala akong hindi lahat ay estranghero sa putang ito. Siya ang binibini ng pamilya Chin, si Flora, na kilala bilang demonyo. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang mga kasalanang nagawa niya, naniniwala akong narinig na rin ito ng lahat, o naranasan na rin ito ng personal. Takot ang lahat sa kanyang pagkakakilanlan at hindi nangangahas na gumawa ng kahit ano sa kanya. Pero Lord Fatty, ako, ay hindi naniniwala sa erehiya. Lord Fatty, ako, ay magsasagawa ng hustisya para sa langit ngayon. Sige. Agad na nakatanggap ng nakakagulat na tugon ang mga salita ni Jingyi. Labis na sinira ni Nick ang anak na ito, na nagresulta sa pagiging kilalang-kilala nito bilang isang malupit na pinuno sa buong kabisera. Karaniwan lang na lahat ay nangangahas na magalit, ngunit walang nangahas na magsalita. Ngayon, dahil may isang taong lubos na naapektuhan ng pag-atake, agad na sumabog ang kanilang patuloy na pinipigilang emosyon. Sampal. 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 Direktang nagbigay si Jingyi ng ilang sampal, na muling pumukaw ng sunod-sunod na palakpakan. Nagliliyab ang apoy sa mga mata ni Flora, at galit na galit niyang sinabi, "Nako, mataba ka. Siguradong patay ka. Ang mga ginawa mo sa binibining ito ngayon, tiyak na babayaran kita ng 100 beses." Tumingin si Jingyi sa kanya nang may ngiting nakangisi at hindi nagsalita. Iniabot niya ang kanyang kamay, na parang ilang sampal pa. "Magsalita ka, ano pa ba ang meron, sabihin mo na lahat." Natatawang sabi ni Jingyi. Dahil dito, tuluyan nang nawala ng malay si Flora para magpakita ng kahit anong galit. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa ng masasakit na salita at tanging ang matalim na tingin lamang ang nagawa niya kay Jingyi. "Hey, parang ganoon na nga." Tumawa ng mahina si Jingyi, lumingon, at sinabi sa plaza sa malinaw na boses, 50 taon na ang nakalilipas, ang putang ito ay 8 taong gulang pa lamang. Inagaw niya ang paa sa mga kamay ng isang batang may apelyidong Rong sa mga lansangan at nakipag-away sa bata, at pinilit ang mga tao na lipulin ang buong pamilya Rong. Sampal. 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 Pagkatapos magsalita, casual na sinampal ni Jingyi ang mga ito. Mabilis na namula ang magandang mukha ni Flora. 47 taon na ang nakalilipas, binigyan ng malayang kontrol ng putang ito ang kanyang kabayo sa Elegant Water Street at niyapakan ang isang batang babae na wala pang 3 taong gulang hanggang sa mamatay. Sampal. 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 Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya ang kamay niya, at ilang sampal pa iyon. Ganito lang, maingat na idinetalye ni Jingyi ang mga krimen ni Flora nitong ilang taon na may lubos na pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Sa bawat oras na sabihin niyang tapusin ang isa, sumasample siya ng ilang beses. Di nagtagal, muling sinampal si Flora sa ulo ng baboy. Sa simula, lahat ay hiyawan at palakpakan pa rin. Pero kalaunan, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging galit. Ang mga krimeng nagawa ng demonyong ito ay sadyang napakarami para maitala. Lihim ding nagulat si Mateo nang marinig niya iyon. Sa simula, inakala niya lang na ang batang babaeng ito ay masungit at matigas ang ulo. Hindi niya inaasahan na si Flora, isang batang babae, ay talagang malupit at walang puso sa ganitong antas. Kasabay nito, ibang pananaw din ang tiningnan ni Mateo kay Jingyi. Karaniwang mukhang walang kwenta ang batang matabang ito kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na kapag sineryoso niya ang isang bagay, magagawa niya ito ng ganito kaganda at kametikuloso. Sa loob ng isang taon na ito, halos maubos na ni Little Fatty ang Flora na ito. Akala ni Mateo noong una ay nag-iingay lang si Little Fatty.
Hindi niya inaasahan na ganito pala karami ang kanyang mga paghahanda. Mukhang pabaya ang dulang ito ngayon, ngunit sa totoo lang, medyo pino ito sa gasgas na paraan. Pinalakas niya ang kaguluhan, na nakakuha ng atensyon ng lahat sa lungsod. Pagkatapos ay isa-isang inilista ang mga krimen ni Flora para marinig ng lahat. Hindi lamang ito nagdulot ng pag-iingat sa pagkilos ng pamilya Chin dahil sa takot sa pinsala at hindi naahas na kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pag-iisip kundi naging pangunahing pamantayan pa ito sa moralidad. Kahit gusto pang manggulo ng pamilya Chin, hindi rin sila nang ahas na pag-usapan ang kasalanan ni Little Fatty sa harap ng napakaraming tao. 1382. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Magpatupad ng hustisya para sa langit. Alisin ang salot sa mga tao. Sandaling tumaas ang mga damdamin. Bagamat nangingibabaw ang mga malalakas sa mundo ng martial arts, hindi ibig sabihin nito na walang mga hadlang sa etika at moralidad. Lalo na sa isang malaking angkan ng pamilya tulad ng pamilya Chin, marami silang magagawang masasamang bagay ng pribado ngunit hindi nila ito pinanggahasang pag-usapan. Masyadong napakasama talaga ng ginawang pagsampal kay Little Fatty ngayon. Gayunpaman, medyo hindi mapakali si Mateo sa kanyang puso. Masyadong tahimik ang pamilya Chin. Nagdulot ng gulo si Little Fatty sa halos buong araw, ngunit wala ni isang taong pinabulaanan ng pamilya Chin. Ipinapahiwatig nito na ang pamilya Chin ay tiyak na naghahanda ng ilang malalaking hakbang. Bigla, isang figure ang sumulpot mula sa karamihan at direktang lumapag sa plataporma. Nagulat si Jingyi at dali-daling hinawakan ang life gate acupoint ni Flora, pinoprotektahan ang buong katawan niya. Alam niyang kulang ang kanyang lakas, si Flora lamang ang kanyang tanging maaasahan. Pero, nang makita niya ng malinaw ang pagdating, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang biglang pagbabago ng bulalas niya, ikatlong tiyo. Ikaw. Bakit ka pumunta? Ikatlong tiyo. Nang makita ni Mateo ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kasuotang pangsundalo, may naiisip siyang masamang kutob. Malamang, dumating na ang planong reserba ng pamilya Chin. Sumimangot ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, kung hindi pa rin ako sasama, mabubutas mo pa ang langit. Batang lalaki, talagang may kakayahan ka na. Kumunot ang noo ni Jingyi, at sinabi niya, ikatlong tiyo, wala akong ginawang butas sa langit. Ginagawa ko lang ito dahil hindi ko matiis na makita ang mga kilos ng babaeng ito. Wala itong kinalaman sa pamilya. Sumanghal ng malamig ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, sabihin mo sa akin, sinasadya mong sirain ang reputasyon ng pamilya Chin at itinuring na taksil ang aming pamilya Graham. Sino nga ba ang nagpasimula nito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jingyi, at sinabi niya, kailangan pa ba akong sirain para sa reputasyon ng pamilya Chin? Kayang-kaya ng Diyos na itaguyod ang hustisya, ang mga kilos at gawin ng putang ito, ang mamatay ng 100 beses ay hindi pa sapat. Sumimangot ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, ang tanong ko sa iyo, sinabi mo ang lahat ng ito, may patunay ba? Nanigas ang mukha ni Jingyi. Malinis ang mga ginagawa ng mga tao ng pamilya Chin. Wala talaga siyang masyadong nahuling ebidensya. Ang mga bagay na ginawa ni Flora, ay tinanong niya tungkol sa mga iyon. Malamig na tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, kung gusto mong husgahan ang isang tao, pwede kang gumawa ng paratang. Flora, medyo masungit at matigas ang ulo ang babaeng ito, pero ganoon din talaga ang ugali ng isang dalaga. Sa malalaking pamilya ng kabisera na ito, aling pamilya ang hindi masungit o matigas ang ulo? Napakaraming krimen ang ginawa mo sa isang batang babae, paano mo ito matitiis? Ang Brilliant Pea City ay isa sa mga nangungunang pangunahing kondado ng Warmstone Capital City. Ang pamilyang Graham ay isang malaking angkan ng pamilya ng Brilliant Pea City, ang kanilang lakas ay pangalawa lamang sa pamilyang Gia. Sa napakalaking pamilya, natural lang na maraming tao ang may mga appointment sa kabisera. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay ang ikatlong tiyuhin ni Jingyi, si Alger Graham. Sa kasalukuyan, siya ay isang mataas na antas na commander ng mga bantay ng lungsod, at ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa kanyang katayuan, hindi na magiging masangkop na lumapit pa para tanungin ang sarili niyang pamangkin. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang pamilya Chin ay talagang gagamit ng malaking kagamitang ito para sa pagpatay.
Malamang na mabibighani si Little Fatty. Tama nga, ang mga sinabi ni Alger ay nagpawala ng sasabihin kay Little Fatty. Kahit alam niyang ginagawang puti ni Alger ang itim, nang walang sapat na patunay, ano ang gagamitin niya para pabulaanan. Kung ang mga tao ng pamilya Chin iyon, maaari siyang gumanti. Pero itong nasa harap niya ay ang nakatatanda niya, ang pangatlong tiyuhin niya. Malamig na ngumiti si Alger at sinabing, at saka, anong klaseng tao ka, malinaw na malinaw sa akin. Sa lakas mo, imposibleng makapasa sa entrance exam ng Wormstone Academy. Paano mo nalo ang lahat at naging estudyante, talagang nagtataka ako. Hanggang dito na lang ang usapan, muling bumantong hininga si Alger at same time na nagsabi sa seryosong tono, O Jingayo, alam kong dalisay ang iyong kalikasan, malamang ay niloko ka ng mga masasamang tao, kaya ka nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Sige, dito na magtatapos ang kalokohan na ito. Payo, ang babaeng ito ay talagang sumobra sa normal na gawain, ibigay mo siya sa akin, ipapadisiplina ko siya ng maayos kay Nick. Ikaw naman. Makakaasa ka, kapag nandito ako, walang gagawin sa iyo ang pamilya Chin. Bagamat matalino si Jingyi, ngayon lang siya nakakita ng ganito kalaking hanay ng mga manlalaro. Sa simula pa lang, kinakabahan na siya. Ngayon, sa ilalim ng sistematikong patnubay ni Alger, ang mahigpit na sugat na nerbiyos na ito ay unti-unting lumuwag. Bukod pa rito, si Alger ang kanyang ikatlong tiyuhin, kaya natural lang na maging malapit siya sa isa't isa. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang pagbabantay. Sa oras na ito, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga tingin ni Alger, at akmang aagawin na niya ito. Isang figure ang lumutang pataas at humarang sa harap niya. Bagamat malayo ang lakas ni Mateo kay Alger, tama lang ang tiyempo ng kanyang paglitaw, na nagkataong nakaantala sa pag-iipon ng momentum ng kabilang panig. Hindi rin inaasahan ni Alger na may maghahadjust ng susi habang ginagawa ang proyekto. Sa isang sandali ng hindi pagpansin, muntik na niyang mapigil ang mga panloob na pinsala. Sino ka? Sabi ni Alger sa seryosong boses. Sumulyap si Mateo sa kanya nang walang pakialam at sinabing, hindi ba't sinabi mong may nag-uudyok sa kanya sa likod ng mga eksena? Ako yun. Sumimangot si Alger, at sinabi niya sa malamig na boses, naghahasik ng alitan sa relasyon ng aking pamilya Graham at ng pamilya Chin, ano ba ang masamang balak mo? Nang makitang lumitaw si Mateo, medyo naging komplikado ang ekspresyon ni Jingyi. Nang makitang nagtatanong si Alger sa pagkakataong ito, dali-dali niyang sinabi, ito ay sarili kong ideya. Wala itong kinalaman kay Mateo. Wala siyang alam. Malamig na ngumiti si Alger at sinabing, walang kaugnayan. Hey, sa tingin mo maniniwala ako? Iniisip ko pa rin, sa tapang mo, paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay. Ngayon, lumabas na ang pangunahing salarin. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Jingyi at bahagyang ngumiti, mabuting bagay ang pagpapatupad ng hustisya para sa langit, bakit ka nagmamadaling putulin ang relasyon mo sa akin? Bakit? Sa ganitong uri ng kabutihan, ayaw mo akong bigyan ng bahagi. Ibinuka ni Jingyi ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Umakyat lang ang dugo niya sa ulo kanina at nakagawa ng napakalaking bagay na nakakagulat. Ang pagtatanong ni Mateo ang nagpabagsak sa kanya sa isang landas, gusto lang niyang patunayan ang sarili niya, pero hindi niya naisip kung paano aayusin ang gulo pagkatapos ng bagay na ito. Sa totoo lang, habang nakatayo sa platapormang ito, alam ni Jingyi na mapapahamak siya. Kaya naman, ayaw niyang idamay si Mateo dito. Siya lang talaga ang may kagagawa ng bagay na ito, hindi alam ni Mateo ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay ikinagulat pa rin ni Mateo ang bagay na ito. Bukod pa rito, ang hindi inaasahan ni Jingyi ay ang pagkusa ni Mateo na umamin na siya ang may pukana ng bagay na ito. Nangangatog ang mukha ni Jingyi, namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya ay labis na naantig. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Mateo, pupunasan na sana ni Mateo ang puwet niya rito. Maliban na lang, naging usap-usapan na ang bagay na ito. Mag-isa lang si Mateo, kaya paano niya aayusin ang gulo na ito para sa kanya? Magpatupad ng hustisya para sa langit. Hey, batang walang alam, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magsagawa ng hustisya para sa langit? Iyan pa rin ang hatol, ilabas mo ang ebidensya. Malamig na sanggal ni Alger. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hinahanap ako para sa patunay, di ba?
Kung gayon, ipapakita ko sa iyo. Power. Dumampi na ang daliri ni Mateo sa noo ni Flora, hindi ko alam kung kailan. Dumura ang banal na asensya, direktang sinira nito ang lahat ng sigla ni Flora. Kaagad na tumahimik ang buong Warmstone Plaza. Halos lumuwa ang mga mata ni Alger, habang nakatingin sa eksenang ito nang hindi makapaniwala. Ikaw. Talagang naglakas loob kang gawin yan. Paunawa ni Master, isang akupoint na matatagpuan sa ibabang bahagi ng likod. Ginagamit siya bilang panangga ng tao. 1383. Walang sino man ang umaasa nito. Bukod kay Mateo, hindi ito inaasahan ng lahat. Pinatay siya ni Mateo ng ganito lang. Natahimik ang buong lugar ng ilang beses, hindi nila lubos na maintindihan ang kanilang mga iniisip. Kahit si Little Fatty, si Jingyi, ay lubos na natulala. Bagamat ikinagulat niya ang taong ito ng imbestigasyon, ang orihinal na intensyon niya sa paggawa nito ay pagpapahaya lamang ng isang saloobin. Bagamat naramdaman din niya na karapat-dapat sa kamatayan si Flora, hindi niya kailanman naisip na talagang sentensyahan ito ng kamatayan. Gusto lang niya itong turuan ng leksyon. Dahil dito, talagang nagdulot ng malaking butas sa langit si Mateo. Bakit hindi ako maglalakas loob na gawin iyon? Sapat na ang mamatay ng 100 beses dahil sa mga krimen niya, malamig na sabi ni Mateo dahil wala siyang nararamdamang mali sa paraan ng paggawa niya ng mga bagay-bagay. Why ikaw? Nasaan ang patunay? Saan? Biglang umungal si Aljur. Pinatay tapos pinatay, anong patunay ang kailangan? Nagkipit balikat si Mateo at sinabing, pipinatay. Napatay ng maayos. Matagal nang nararapat sa demonyong ito ang kamatayan. Tila bumagal ng kalahating beses ang reaksyon ng mga taong nakamasid, at saka lamang nila napagtanto na sa oras na ito ay malakas na sumisigaw. Halos nagkakaisa ang mga tao. Karapat-dapat sa kamatayan ang Flora na ito. Tumingin si Mateo kay Alger at malamig na sinabi, nakita mo na, ito ang kagustuhan ng mga tao. Matagal nang kinaputin ng mga Diyos at tao ang putang ito. Mabuti na lang at napatay na. Hindi nakakapanghinayang ang pagkamatay ng putang ito. Biglang lumapit si Jingyi at sinabi sa malinaw na boses, ang mga tao ng pamilya Chin, makinig kayo. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, kaya kahit anong paraan ang gawin ninyo, huwag kayong mag-atubiling atakihin ako. Lord Fatty, ako, ang bahala sa lahat. Hindi pa nawawala ang boses ni Little Fatty nang isang kakatakot na aura ang agad na bumungad sa kanya. Isang figure ang tumalon, itinaas ang kanyang kamay at inihampas ang isang palad patungo sa kanya at kay Mateo. Kayang patumbahin ng puno ng palma na ito ang mga bundok at baligtarin ang mga dagat, at mayroon ngang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang taong ito ay walang iba kundi si Nick. Mateo Punk. Ngayon, kung ako, si Nick, ay hindi ka lilipulin, nangangako akong hindi ako magiging tao. Paanong ang palad ng isang powerhouse ng origin deity ang kayang labanan ni na Mateo at Jingyi, na mga martial artist lamang sa Grotto Profound? Maliban na lang, wala talagang balak lumaban si Mateo. Nakatayo lang siya habang nakahawak sa mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, kung gayon malamang. Hindi ka na maaaring maging tao ngayon. Sa sandaling iyon, isa pang kakilakilabot at walang kapantay na puwersa ng mga palad ang sumugod mula sa gilid. Putok. Ang mga alon ng hangin na nabuo dahil sa pagsalpukan ng mga palad ng dalawang makapangyarihang origin deity powerhouses ay direktang nagpalipad sa bahagyang mas mahihinang martial artist sa ibaba ng plataporma. Naging seryoso ang tingin ni Nick, at malamig niyang sinabi, Ferlan, anong ibig sabihin nito? Huwag mong kalimutan kung nasaan ang lugar na ito. Hindi ang pagkakataon ng iyong Myriad Treasure Tower na makialam sa mga gawain ng Warmstone Capital City. Ang taong ito ay si Ferlan mismo. Sumulyap si Ferlan kay Mateo at nagpakita rin ng walang magawang tingin. Hindi niya inakalang ganito pala kay terminado ang lalaking ito, na bigla na lang pumapatay. Ngunit sa ganitong sitwasyon sa kasalukuyan, hindi niya kayang umupo na lang at manatiling walang pakialam. Ang magagawa niya lang ay lumapit. Masyadong seryoso ang pinuno ng pamilya Chin. Ang Myriad Treasure Tower sa ilalim ng jurisdiction ng City Lord, ang kanyang kamahalan, ay bahagi rin ng Warmstone Capital City. Hinding-hindi makakalimutan ni Ferlan ang puntong ito, walang paggalang o kaya'y mayabang na sabi ni Ferlan.
Nanlamig ang ekspresyon ni Nick, at seryoso niyang sinabi, kung ganoon, paprotektahan ba ng iyong Myriad Treasure Tower ang batang ito at tuluyang makikipagdigma sa pamilya Chin? Ngumiti si Ferlan at sinabing, medyo hindi makatwiran talaga ang Chin family head kapag nagsasalita ng may matinding galit. Si Mateo ay ang guest alchemist ng Myriad Treasure Tower ko, at estudyante rin siya ng Wormstone Academy. Masyadong sobra ang pagpatay ng Chin family head sa mga lansangan, di ba? Pagkasabi ni Ferlan ng mga sinabi niya, kitang-kitang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Maging si Nick ay palihim na nabahala rin, ang kanyang galit na estado ng pag-iisip ay bahagyang hamu pa rin. Ano? Ang binatang ito ay ang panauhing alchemist ng Myriad Treasure Tower sa murang edad niya. Ang mga one-star alchemy god ng Myriad Treasure Tower ay kasing dami ng balahibo ng baka. Bakit nila tatanggapin ang isang batang basa pa ang tenga para maging panauhing alchemist? Hindi nakakapagtaka na ang batang ito ay may malaking tiwala sa sarili. Lumalabas na ganoon pala siya kadependent. Alam ng lahat na ang Myriad Treasure Tower ay hindi nagkukulang ng mga alchemist. Para sa mga panauhing alchemist, hindi talaga sila basta-basta makakahanap ng taong bubuo sa mga numero, lalo na't isang one-star alchemy god. Sa Myriad Treasure Tower ng Wormstone Capital City, ang mga one-star alchemy god ay kasing dami ng balahibo ng baka. Hindi rin kakaunti ang mga two-star alchemy god. Kung walang mga aspeto si Mateo na higit pa sa mga tao, tiyak na hindi siya kukunin ng Myriad Treasure Tower para maging isang guest alchemist. Ferlan. Nakita mo rin. Pinatay ng batang ito ang anak ko sa sitwasyong walang ebidensya. Ganun ba kadaling masahin ang pamilya Chin ko? Ngayon, dapat siyang mamatay. Malamig na sabi ni Nick. Sa sandaling humina ang boses ni Nick, may dalawang figure na sumugod sa plataporma, pinalibutan si Ferlan ng tatlong tao sa gitna. Ang tatlong taong ito ay pawang mga makapangyarihang eksperto sa Origin Deity Realm. Gaano man kalakas si Ferlan, hindi rin niya kayang labanan ang tatlong tao ng mag-isa. Bukas ng umaga, ilalagay ang pruweba sa mesa ni Commander Hale. Sa oras na ito, biglang may mariing boses na umalangaw-ngaw. Isang figure ang bumaba mula sa langit na nagdulot ng kaguluhan. Lumilipad sa himpapawid. Maaari bang ito ang pababa ng Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan? Kaibigang walang karanasan, dito sa kabisera ng Wormstone, ang mga nakakalipad ay hindi lang ang Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan. Iyan ang Tower Lord ng Myriad Treasure Tower, si Trevor Han, isang half-step Divine Lord Realm powerhouse. Tumingin si Trevor kay Nick at sinabing, sabik ang pinuno ng pamilya na si Nick dahil mahal mo ang iyong anak na babae, naiintindihan mo iyon. Ngunit ang iyong anak na babae ay talagang gumawa ng maraming bagay na ikinagagalit ng mga Diyos at tao. Lahat ay nang ahas na magalit, ngunit hindi nang ahas na magsalita dahil sa kapangyarihan ng pamilya Chin. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa panauhing alchemist ng aking Myriad Treasure Tower, hindi maaaring umupo lang ng walang pakialam ang Han na ito. Ang bagay na ito ay ibibigay kay Commander Hale upang gumawa ng hatol. Iniisip ko kung ano ang opinyon ng pinuno ng pamilya na si Nick. Nagulat si Nick sa pagdating ni Trevor. Anong klaseng figure si Trevor? Kapantay iyon ng kanyang ama, ang Grand Elder ng pamilya Chin. Masasabing ang kabisera ng Wormstone na ito, bukod sa Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan, ay si Trevor, na may ganitong antas ng kapangyarihan. Pagdating niya, ibang-iba ang bigat ng mga salita niya. Hindi kailanman pinangarap ni Nick na ang isang maliit na Mateo ay makakagawa ng ganito kalaking pagkakataon na sumubok ng personal. Matagal nang iniimbestigahan ng pamilya Chin si Mateo ng buong puso at alam nilang walang suporta si Mateo. Kung pag-uusapan ang pinakamalaking inaasahan niya, malamang ay ang Essence Cultivating Pill. Dahil lang ba sa isang simpleng middle grade tier isang Divine Pill, kayang-kaya nitong palitawin si Trevor, ang ganitong klaseng karakter. Ang relasyon pamilya Chin at ng Myriad Treasure Tower ay hindi itinuring na mabuti, ngunit hindi rin itinuring na masama. Talagang galit na galit si Trevor sa pamilya Chin dahil sa isang walang kwentang batang to, mukhang hindi magandang deal to kahit anong mangyari. Ang ekspresyon ni Nick ay walang kapantay na pangit.
Nasabi na ni Trevor ang mga salita hanggang sa ganito, ano pa ang magagawa niya? Natural lamang na kailangan ng City Lord Manor na maglabas ng desisyon para sa mga usapin sa lungsod. Ang tawag kay Commander Hale mula sa Trevor ay si Russell Hale, ang punong commander ng mga bantay ng lungsod. Karaniwang hindi pinapatakbo ng Panginoon ng lungsod ng Wormstone ang mga bagay-bagay. Karaniwang lahat ng mga bagay sa lungsod ay iniaatas kay Russell upang asikasuhin. Maliban na lang kung sangkot si Trevor, ang ganitong antas ng isang makapangyarihang nilalang, kung hindi, sapat na ito para kay Russell. Ang bagay na ito ay naging napakagulo, natural na kailangan ng conclusion. Si Russell ang natural na pinakaangkop na humawak. Dahil personal na lumapit si Tower Lord Han, natural lang na hindi magsalita si Nick. Gusto kong makita kung anong patunay ang kayang alisin ng Myriad Treasure Tower mo. Kung hindi sapat ang patunay, kailangan pa ring personal na patayin ni Nick ang batang ito. Malamig na sinabi ni Trevor, kung nagkamaling pumatay si Mateo ng isang mabuting tao, natural na hindi rin siya kayang protektahan ng Han na ito. 1384. Sa loob ng isang silid-aralan sa Myriad Treasure Tower, tila medyo mapang-api ang kapaligiran. Naglaan ng oras Trevor para magtimpla ng immortal na tsaa. Napakahaba ng prosesong ito, ngunit hindi siya nagsalita ng tuluyan. Hindi rin nagmamadali si Mateo at tahimik lang na pinagmasdan si Trevor ng ganito. Sa wakas, nagtimpla si Trevor ng isang tasa ng immortal na tsaa at dumaan sa harap ni Mateo. Napakatalino mo talaga, bata. Isang pabor ang nagtulak sa Myriad Treasure Tower at sa pamilya Chin na maglaban-laban, nakangiting sabi ni Trevor. Tumayo si Mateo para tanggapin ang tasa at ngumiti rin at sinabing, dahil gumawa ng hakbang ang Tower Lord, natural lang na isipin mo na sulit ang pabor ni Mateo. Natawa ng malakas si Trevor nang marinig iyon at sinabing, para sa isang simpleng grotto profound realm na maglakas loob na magsalita ng ganito sa harap ng Tower Lord na ito, ikaw. Ang una. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mga powerhouse ay unti-unting lumalapit mula sa mga mahihina. Hindi kailangang maliitin ni Mateo na ito ang sarili niya. Tumanggaw si Trevor habang nakangiti at sinabing, magaling. Pero, kakaunti lang ang mga taong may kwalipikasyon para sabihin ang mga salitang ito. Inaamin kong isa ka sa kanila. Tumawa si Mateo at sinabing, maraming salamat sa papuri sa Tower Lord. Biro yan, naglakbay si Peyton papuntang Jewel City at nakipag-ugnayan saglit kay Mateo, at naabot ang bungad na iyon. Ang isang maliit na grotto profound sa gitnang yugto ay maaaring magkaroon ng ganitong mahiwagang kapangyarihan. Kung wala siyang kwalipikasyon para sabihin ang mga salitang ito, sino ang kwalipikado? Nakakalungkot lang na iba-iba ang daw niya kay Peyton. Wala ring silbi ang paghahanap kay Mateo. Kung hindi, paano niya papakawalan ang pagkakataong ito? Kailangang malaman ng isa na ang Wormstone Capital City ay hindi pa nakakagawa ng kahit isang Divine Lord Realm Powerhouse sa loob ng 100,000 taon. Napakasama ng batang ito, Mateo. Ito lang talaga ang puntong ito, kung hindi sinabi ni Trevor, imposibleng malaman ito ng mga tagalabas. Kahit pa makapasok si Peyton sa kanyang kaharian, walang maniniwala na ang kanyang tagumpay ay may kinalaman kay Mateo. Siyempre, bukod kay Trevor. Kung hindi dahil sa personal na pag-amin ni Peyton, tiyak na hindi rin siya maniniwala. Totoo ngang malaki ang kita ng Essence Cultivating Pill, pero isa lamang itong middle grade tier isang Divine Pill. Kung hindi dahil sa puntong ito, paano makakagawa ng hakbang si Trevor? Gayunpaman. Masyado ka pa ring padalos-dalos ngayon. Si Nick ang pinakamamahal niyan. Kapag ginawa mo yan, wala nang ibang paraan para baguhin ang sitwasyon ng pamilya Chin, sabi ni Trevor. Sinintensyahan na ako ng pamilyang Chin niya ng kamatayan. Kahit hindi ako kumilos ngayon, pakakawalan pa ba nila ako? Ikinwento ni Mateo ang naging saloobin ni Theodore. Lihim ding nabahala si Trevor nang marinig niya ito. Kung iba pa nga iyon, kahit na talagang ganito ang ugali ng pamilya Chin, mag-iisip din sila ng mga paraan para mabawasan ito. Sa kabilang banda, ganito ang pananaw ni Mateo, ikaw ay walang awa, mas malupit pa ako kaysa sa iyo. Sa sandaling gumawa siya ng hakbang, direkta niyang pinatay si Flora. Pero ang Myriad Treasure Tower ko ay isang panlabas na puwersa sa huli.
Paano mo malalaman na ang paglapit ko ang magpapatatag sa pamilya Chin? Medyo interesadong tanong ni Heavenly daw. Ngumiti si Mateo at sinabing, ito ay dahil ang Myriad Treasure Tower ay isang panlabas na puwersa. Kaya naman, mas naiintindihan ninyong lahat ang tungkol sa pag-iwas sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagpapasya. Ang mga eskandalosong materyales ng pamilya Chin, ang Myriad Treasure Tower, ay tiyak na hindi magkukulang ng anuman. Ang babaeng iyon ang naging dahilan ng maruming kapaligiran sa buong kabisera, kaya paano ninyo nagawang hindi makuha ang kanyang ebidensya sa inyong mga kamay? Talagang nagulat si Trevor sa pagkakataong ito. Akala niya noong una ay bigla na lang itong nakita ni Mateo. Hindi niya inaasahan na matagal nang pinag-isipang mabuti ni Mateo ang plano. May kaunting talino ang Little Fatty na iyon sa mga maliliit na bagay, pero kung ikukumpara sa pagiging mahinahon at may malalim na pananaw ni Mateo, napakalayo ng agwat. Tila pabaya si Mateo, ngunit sa totoo lang, kalkulado na ang lahat. Lalo na sa ganitong uri ng biglaang pagsiklab ng sakit, para mapanatili pa rin ni Mateo ang ganitong kalmadong pag-iisip, talagang mahirap itong makamit. Sinuri ni Trevor ang sarili sa kanyang puso. Kahit na siya ang nasa posisyon ni Mateo, wala na siyang magagawang mas mahusay pa kaysa rito. Huho, kung ganoon nga, paano mo balak ibalik itong pabor ko? Natatawang sabi ni Trevor. Pinag-isipan ito ni Mateo at sinabing, maghintay ka hanggang matapos akong mag-breakthrough. May formula ng tableta na hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Pagkatapos kong mag-breakthrough, dapat ay malapit na itong marating. Nagliwanag ang mga mata ni Trevor, at sinabi niya, ang parehong uri ng medicinal pill gaya ng essence cultivating pill. Tumanggaw si Mateo. Hey, bastos ka, sayang lang kung hindi mo ilalagay ang iniisip mo tungkol sa alchemy. Medyo nasasabik na sabi ni Trevor. Ang isang essence cultivating pill ay nagdala ng napakalaking kita sa Myriad Treasure Tower. Isa pang mas mataas na antas ng medicinal pill, ang Myriad Treasure Tower, ay talagang makakapatay. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano nalaman ng Tower Lord na walang achievements ang Crosswell na ito sa Marshall daw? Hindi napigilan ni Trevor na mabilaukan ng marinig iyon. Sa totoo lang, hindi niya talaga napansin na may anumang tulong si Mateo kay Marshall daw. Nang makita si Mateo, napahiya si Jingyi. Mateo, ako. Huho, ang putang yan, matagal na akong galit sa kanya. Ang galing mo sa laro ngayon. Tumawa ng malakas si Mateo, dahilan para mabawasan ang kahihiyan ni Little Fatty. Pagkatapos ng insidenteng ito, tuluyan ding nawala ang pagbabantay ni Mateo kay Jingyi. Hindi rin inaasahan ni Little Fatty na magdudulot siya ng ganito kalaking problema para kay Mateo. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang suporta ni Mateo. Bagamat ang Myriad Treasure Tower ay isang panlabas na puwersa, ang lakas ni Trevor ay nakalagay doon, walang sino man ang nangahas na maliitin siya. Haha, Lord Fatty, sa wakas ay nakagawa na ako ng isang malaking bagay na nakakagulat. Nang makita ni Little Fatty ang ugali ni Mateo, alam niyang hindi niya ito masisisi. Sa kabaligtaran, dahil sa bagay na ito, tuluyan na siyang tinanggap ni Mateo. Dahil dito, tuluyang bumagsak sa lupa ang isang malaking bato sa dibdib niya. Ang pagsasalita lang ay humihila sa mga sugat, sumasakit hanggang sa manginig siya. Ang letigong katad sa mga kamay ni Flora ay isang banal na artifact. Kahit na hindi ginagamit ang banal na asensya upang hampasin ang katawan ng mga tao, ang resulta ay ang makita ang laman sa bawat letigo. Bukod pa rito, napakahirap gamitin ang banal na asensya upang gamutin. Dahil dito, hanggang ngayon, ang mga pinsala sa katawan ni Little Fatty ay hindi pa rin gaanong bumuti. Inihagis ni Mateo sa kanya ang isang tabletang pampawala ng panlabas na pinsala at nagtatakang sinabi, paano mo nga ba nahuli ang babaeng iyon? Paano mo nasaktan ang buong katawan mo? Kinain ni Little Fatty ang gamot, ang mga marka ng letigo at mga pasa sa kanyang katawan ay kasalukuyang bumubuti bago niya maikling ikinwento ang proseso ng kanyang pagkabihag kay Flora. Lumalabas na matagal nang masusing nagtatanong ang matabang ito tungkol sa ruta ng paglalakbay ni Flora at sadyang nagbihis bilang isang walang kalaban-laban na pulubi, kaya hindi sinasadyang nabangga niya si Flora. Napapaligiran si Flora ng mga eksperto, natural na hindi makalapit si Little Fatty.
Pero nang makita ni Flora na si Fatty ay bilog na parang meatball, agad na nagningas ang kanyang interes, ginamit ang kanyang letigo para hampasin si Little Fatty hanggang sa gumulong-gulong ito sa lupa, na parang naglalaro ng spinning top, at mukhang napaka-interesante. Naaliw lang si Flora, pero nagdusa si Fatty. Hindi nakakatuwang bagay ang paghampas ng isang banal na artifact sa katawan. Ngunit dahil din dito kung kaya't niluwagan ng ekspertong iyon ang kanyang pagbabantay. Nakakita si Fatty ng puwang at pinigilan si Flora gamit ang isang putok. Nagpigil ang ekspertong iyon dahil sa takot na masaktan si Flora. Natural lang, hindi rin ng ahas na lumapit ang eksperto. Tinataka ni Little Fatty ang banal na dagat ni Flora bago siya hinaila papunta sa Wormstone Plaza. Sumulyap si Mateo sa kanya. Nakaramdam ng guilt sa kanyang puso, bumantong hininga siya, "Hay nako, bakit mo ginawa ito? Kasalanan ko ang bagay na ito, hindi dapat ako nang hula ng hindi inaasahan. Mawawalan ka ng buhay ng ganito." Tumawa si Little Fatty at sinabing, "Matalino ka, Mateo. Ako, si Little Fatty, ay hindi rin tanga. Isa kang taong mabait, na tumutulong noong nagkataon tayong nagkita. May dahilan siguro kung bakit ka naghihinala sa akin." Natigilan si Mateo, hindi inaasahan na malinis pala ang puso ng lalaking ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Little Fatty at maingat na nagsalita, "Mateo, ayos lang ba talaga?" Nagbitaw ng walang pakundangang salita si Nick bago umalis. Ngumiti si Mateo at sinabing, binibigyan lang niya ang sarili niya ng paraan para makalabas. Mas malinaw pa siya kaysa sa atin sa mabagay na ginawa mismo ng pamilya Chin. Sa pangyayaring ito, ang tanging kaya niyang lunukan ay ang mga bali ng ngipin sa tiyan niya. 1385. Ikalawang antas sa libingan ng mga espada, 1 buwan. Kailangan kong abalahin ang senior apprentice na si Brother Hale. Pumunta si Mateo sa lobby sa labas ng Sword Tomb at iniabot kay Kurt ang kanyang academy token. Tumingin si Kurt kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na tingin. Ikalawang antas ng Sword Tomb, 40 puntos ang kailangang ibawas sa bawat pagkakataon, sabi ni Kurt. Man, alam ko. Kailangan kong abalahin si Senior Apprentice Brother Hale, magalang na sabi ni Mateo. Tumanggaw si Kurt at tinulungan si Mateo na bawasan ang mga puntos. Tinanggap ni Mateo ang token at direktang pumasok sa Sword Tomb. "Hey, Kurt, anong nangyari sa ekspresyon mo? Sino ang batang yan?" Sa oras na ito, isang disipulo ng Inner Court ang pumasok sa lobby. Nang makita ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Kurt, hindi niya napigil ang magtanong. Gumawa si Kurt ng isang senadorias ng pagtahimik at hininaan ang kanyang boses para sabihin, "Tumahimik ka, Manlima, hinaan mo ang iyong boses. Hindi mo man lang siya nakikilala. Talaga bang isa ka sa aming Wormstone Academy?" Ngumiti si Manlima at sinabing, "Isang baguhan sa gitnang yugto ng Grotto Profound, kilala ko siya para saan?" Sabi ni Kurt nang may mapanghamak na tingin, "Tinatanong kita, sino ang pinakapinag-uusap ang tao sa akademya nitong mga nakaraang araw?" Natigilan si Manly, agad na nagpakita ng gulat ang kanyang mukha habang hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, "Sinasabi mo ba siya si Mateo?" Sabi ni Kurt, "Kung hindi, sino pa kaya siya?" Nabalitaan kong lumabas na ang hatol kay Commander Hale sa panig na iyon, at hinusgahan si Mateo na hindi nagkasala. Pinatay niya ang direktang inapo ng pamilya Chin nang hindi man lang kumikibo. Bukod pa rito, ligtas pa nga siyang makakapasok sa libingan ng mga sword para maintindihan ang espada ngayon. Kaya anong ekspresyon sa tingin mo ang dapat kong ipakita? Huminga ng malalim si Manlima at sinabing, "Sayang naman. Nasa isang pribadong lugar ako noong araw na iyon at hindi ko ito pinagbigyan." Si Flora na munting halimaw na iyon, walang makakakontrol sa kanya sa buong Wormstone Capital City. Hindi rin niya inakala na makakasalubong niya ang isang dakilang halimaw sa pagkakataong ito. Nang araw na iyon, naroon din si Kurt. Sa simula ay pumunta lang siya para makisali sa kasiyahan at tingnan kung paano aabusuhin si Little Fatty. Pero hindi niya inaasahan na sumugod si Mateo sa kalagitnaan, at direktang napatay si Flora. Nang mga sandaling iyon, natulala ang buong pagkatao niya. Naisip pa niya na mali ang kanyang nakita.
Nang marinig ang pagbanggit ni Manlima, may takot pa rin si Kurt at sinabing, hindi mo alam, pero noong mga oras na iyon, itinuro lang niya at natamba si Flora. Hindi man lang siya kumibo, parang pagpatay lang ng manok. Noong mga oras na iyon, akala ko pa nga ay sira na ang ulo ng lalaking ito. Pero hindi ko inaasahan na ikagugulat pala nito ang personal na paglapit ni Tower Lord Trevor. Ngumiti si Manlima at sinabing, ang taba talaga ng lalaking ito. Pero simula ngayon, malamang hindi na siya papayagan ni Senior Apprentice Brother Theodore, di ba? Tumawa si Kurt at sinabing, ano ba ang alam mo? Matagal na silang magkaaway ni Senior Apprentice Brother Theodore. Noong huling beses, sinabi niya ng harapan kay Mateo na patay na si Mateo. Sa huli, hindi namatay si Mateo, kundi ang kanyang tunay na kapatid na babae ang namatay. Nanigas ang mukha ni Manlima, at sinabi niya, mayroon pa rin palang ganoong bagay. Sabi ni Kurt, niloloko ka ba para saan? Nag-uusap sila rito, nasa tabi lang ako. Sabi ni Manly, ano ang kakayahan ng batang ito para gulatin ang Panginoon ng Tore na si Trevor? Makahulog ang sabi ni Kurt, hey, masyadong malaki ang insidente sa Wormstone Plaza, kaya maraming tao sa akademya ang hindi na nagbigay pansin sa ibang bagay. Sa totoo lang, bago iyon, may isa pang malaking bagay na ginawa si Mateo na nakakagulat. Ikinwento ni Kurt ang mga pangyayari habang binubunot ni Mateo ang espada ng araw na iyon, dahilan para manlaki ang mga mata ni Manly Maria. Mayroon pa ring ganoong bagay. Tanong ni Manlima na may hindi makapaniwalang tingin. Mayabang si Kurt at magyayabang na sana nang may pumasok na ibang tao sa lobby. Pumasok si Mateo. Tanong ni Sean. Natigilan si Kurt, at tumango, oo, pumasok lang. Naging matamlay ang ekspresyon ni Sean. Iniabot ang token kay Kurt at sinabi sa seryosong boses, ikalawang antas, 1 buwan sa Sword Tomb. Nang pumasok si Sean sa libingan ng mga espada, natuklasan niya na nakapasok na si Mateo sa ikalawang antas. Ang bilang ng mga tao sa ikalawang palapag ay malinaw na mas marami kaysa sa unang palapag. Pero nakilala pa rin ni Sean si Mateo sa isang sulyap lang dahil masyado itong kapansin-pansin sa lupain ng mga libingan ng espada. Ginagamit ni Mateo ang ganoong uri ng paraan ng pananakit sa sarili para muling maglinang. Ang kahirapan ng ikalawang antas ay mas mataas kaysa sa unang antas. Gumamit lamang si Sean ng 3 puntos para malampasan ang unang antas, na 3 buwan din. Pero sa ikalawang antas, halos 1 taon na siyang nagsasanay at hindi pa rin siya nakalusot. Sa bawat antas, habang lumalalim ang antas, mas malakas ang layuning mag-sword. Para magtagumpay sa paglilinis nito, kinailangan ang unti-unting proseso sa wastong pagkakasunod-sunod. Siyempre, si Mateo ay ganap na exception. Ang pag-clear ng mga bala sa sword tomb ay walang kinalaman sa lakas. Para lang itong konsepto. Mas malalim ang pag-unawa sa mga batas ng sword daw, mas masusing natatapos ang mga level. Siyempre, kung malakas ang lakas ng isang tao, sa pamamagitan ng pag-asa sa makapangyarihang lakas, makakayanan din niya ito. Sa lakas ni Sean, kahit napilit niyang nililinis, hindi magiging problema ang pag-alis sa ikatlong antas. Pero gusto niyang maintindihan ang mga batas ng sword daw, kaya naman sinasadya niyang magal at dagdagan ang pag-unawa sa batas. Ang libingan ng mga espada na ito, bawat antas ay mayroong hindi mabilang na mga piraso ng batas ng espada daw. Kung gaano karami ang maaaring maunawaan ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan sa pag-unawa. Kung ganito si Mateo, kung tutuusin, imposibleng malampasan ang unang antas kung tutuusin ang lakas niya. Gayunpaman, nakapasa siya. Bukod pa rito, nililinis ito gamit ang isang kakaibang pamamaraan. Ngayon, sinasaktan na naman ng lalaking ito ang sarili niya. Dahil lang sa pamamaraan ni Mateo, walang makakagawa nito. Kapag medyo lumuwag na ang mga ito, puputulin sila ng pira-piraso ayon sa laganap na mga batas ng sword daw. Lumungkot ang mukha ni Sean, at pumasok siya sa libingan ng mga espada. Pagkalipas ng 1 buwan, nang hila-hila ni Mateo ang kanyang katawan na puno ng pinsala at maglakad palabas, natuklasan niya na naghihintay na sa kanya si Sean. Sumulyap si Mateo sa kanya at sinabing, kung nandito ka para magsalita ng masasakit na salita sa akin, huwag mong sayangin ang hininga mo. Sinabi ni Sean, ang mga krimen ni Flora ay nararapat sa kamatayan.
Hindi siya karapat-dapat na magsalita ako ng masasakit na salita. Medyo nagulat si Mateo sa mga sinabi ni Sean, at sinabi niya, nakababata mo siyang kapatid, medyo malamig din ang dugo mo, di ba? Malamig na sabi ni Sean, sa malalaking pamilya, paano nagkakaroon ng mainit na puso na sinasabi mo? Simula pagkabata, hindi niya ako kailanman itinuring na nakatatandang kapatid. Kumurap ang mga mata ni Mateo, magaan lang ang pagkakasabi ni Sean, pero malamang ay may ilang hindi pa nabubunyag na kwento sa likod nito. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo sa akin? Nagtatakang tanong ni Mateo. Gusto kong makipaglaban sa iyo ng buhay at kamatayan. Nang sabihin niya ito, may bahid ng pagkabalisa ang mga salita ni Sean. Tumaas ang kilay ni Mateo, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, sabi mo ba ang mga krimen niya ay nararapat sa kamatayan ngayon lang? Tila matagal nang inaasahan ni Sean ang magiging reaksyon ni Mateo at sinabing, pagkatapos ng araw na iyon, hinanap ako ng pinuno ng pamilya. Siya ang nagmungkahi nito, kaya't nakipag-ayos ako ng laban sa inyo. Dahil sa ganitong paraan lamang kayo mapapatay. Sa loob ng akademya, itinaguyod nila ang kompetisyon. Ngunit ipinagbawal nila sa mga estudyante ang pagpatay sa isa't isa ng pribado. Ngunit ang mga laban ng buhay at kamatayan ang tanging paraan upang maayos ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Mateo at sinabing, hey, mukhang isa ka lang kasangkapan sa paningin ng mga tao ng pamilya Chin. Ang galing mo, handa ka bang gawing kasangkapan lang? Bahagyang sumama ang mukha ni Sean, at sinabi niya, wala akong ibang pagpipilian. Isa pa. Gusto ko nang makipag-away sa iyo. Sandali na tumigil si Sean at muling nagsalita, bukod pa riyan, alam kong tiyak na sasang-ayon ka. Dahil hindi ako maiiwasan ng iyong paglaki. Medyo nagulat na sumulyap si Mateo kay Sean at sinabing, iba ka sa iba pang miyembro ng pamilya Chin. Sige, pangako ko sa iyo. Pero, hindi ako ang katapat mo ngayon. Bigyan mo ako ng 3 taon, maglalaban tayo. 1386. Sa bulwagan ng pamilya Chin, ang mag-amang Nick ay nakaupo sa kanang bahagi, habang si Sean ay nakatayo sa kaliwa. Kumusta? Pumayag ba siya? Tanong ni Nick sa seryosong boses. Wala siyang gaanong paggalang sa pamangkin na ito mula sa sangay na nakakuha ng Golden Sword Token. Ang mataas at makapangyarihang saloobin ay malinaw sa isang sulyap. Hindi rin masisisi si Nick. Napakarami talaga ng mga henyo ng pamilya Chin. Lalo na sa ilalim ng takip ng liwanag ni Theodore, ang mga nagawa ni Sean ay hindi gaanong nakasisilaw. Pumirma kami ng 3 taong kasunduan. Sabi ni Sean. Medyo nagulat si Nick noong una, pagkatapos ay kumunat ang noo at malungkot na sinabi, bakit 3 taon? Sa loob ng 3 taon, napakalaki ng mga pabago-bago. Hindi nasisiyahan si Sean sa kanyang puso, ngunit sa harap ni Nick, hindi pa rin siya nang ahas na maging walang hiya at matiegang sinabi na lamang, ang pagsang-ayon sa isang laban ng buhay at kamatayan ay dapat na kusang loob ng magkabilang panig. Kasalukuyan siyang nasa gitnang yugto lamang ng Grotto Profound. Ang agarang pagdanas ng isang laban ng buhay at kamatayan ay maituturing na pagsuko lamang sa kanyang sarili sa kamatayan. Hindi siya sasang-ayon dito. Kumunat ang noo ni Nick at sinabing, 3 taon. Maaari kayang lumakas ng husto ang kanyang lakas sa loob ng 3 taong ito at umabot sa puntong kaya kanyang kalabanan. Ang lakas ni Sean, kitang-kita. Bihira ang magkaroon ng karibal sa nga nasa parehong henerasyon. Nalaman na rin nilang lahat ang tungkol sa pagganap ni Mateo. Sa lakas ng pakikipaglaban, mas mababa siya kay Sean. Si Sean ay 2 mas mababang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Bukod pa rito, ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay napakataas. Ito ay halos isang napakalaking puwang sa deity realm. Ang 3 taon ay isang pitik lang ng daliri para sa mga makapangyarihang deity realm. Ano ang magagawa ni Mateo? Pinag-isipan ito ni Sean at sinabing, siguro dapat ay nakakaintindi na siya ng isang uri ng teknik sa pakikipaglaban. May kumpiyansa siyang matagumpay itong mauunawaan sa loob ng 3 taon, ito ang dapat niyang asahan. Nagmuni-muni si Nick. Bigla niyang sinabi, kung gayon, may katiyakan ka ba na papatayin mo siya pagkatapos ng 3 taon? Matalim na titig ang sinabi ni Sean, ulo ng pamilya, makakaasa kayo. Sa loob ng 3 taon, tiyak na gagawin ni Sean ang lahat para sakupin ang ika-4 na antas ng libingan ng mga sword.
Pagkatapos ng 3 taon, tiyak na puputulan ko siya sa ilalim ng aking espada. Tumango si Nick at sinabi kay Sean, mabuti. Kung kailangan mo ng anumang mapagkukunan sa loob ng 3 taong ito, huwag mag-atubiling humingi sa pamilya. Ngunit ang laban na ito ay dapat manalo. Ikinuyom ni Sean ang kanyang mga kamao at sinabing, opo, pinuno ng pamilya. Sige, umuwi ka na at tingnan mo ang mga magulang mo. Ikinumpas ni Nick ang kanyang mga kamay at hinayaan si Sean na umalis. Pagkaalis ni Sean, sinabi ni Nick kay Theodore, sa iyong palagay, gaano kalaki ang tsansa ni Sean na manalo? Sabi ni Theodore, kung iba ang kalaban, sa lakas ni nakababatang kapatid na Xiao, wala talagang kapanapanabot na mangyayari. Pero kung si Mateo ang kalaban, malamang na mababawasan ang tsansa niyang manalo. Nalungkot ang mukha ni Nick, at sinabi niya, paano? Ngumiti si Theodore at sinabing, Ama, hindi mo kailangang mag-alala. Sa lakas ng nakababatang kapatid na Xiao, hanggat kaya niyang malampasan ang ika-4 na antas sa loob ng 3 taon, ang tsansa ng tagumpay ay hindi bababa sa 80%. Nag-aalala ako tungkol kay Mateo na iyon, pangunahin na dahil medyo hindi siya mahuhulaan. Kumunat ang noo ni Nick at sinabing, ang tinutukoy mo ba ay ang insidenteng nangyari sa unang antas ng Sword Tomb? Sabi ni Theodore, oo. Pareho ang pananaw ko sa pananaw ni nakababatang kapatid na Xiao. Dapat ay may nauunawaan si Mateo na isang uri ng makapangyarihang teknik sa pakikipaglaban. Para maglakas loob siyang tumalon sa mga kaharian upang hamanin, ito ang dapat na maging batayan. Malamang hindi niya inakala na ang talento ni nakababatang kapatid na Xiao ay lubos ding namumukod tangi. Sapat na ang 3 taon para lubos siyang umunlad. Malamang, mas malalim pa ang takot ni nakababatang kapatid na Xiao kay Mateo kaysa sa akin. Kaya sa 3 taon na ito na ang magiging 3 taon ng pagbabago ni nakababatang kapatid na Xiao. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ni Theodore ay bahagyang gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Nick. Kitang-kita ang personalidad Sean. Sabik na sabik siyang malampasan ang iba. Sa ilalim ng 3 taong kasunduan ni Mateo, maaaring sumiklab ang potensyal ni Sean na magpapasulyap sa lahat. Kahit na mas mababa ang talento ni Sean kaysa kay Mateo, sa loob lamang ng 3 taon, tiyak na hindi siya masyadong mahihirapan. Kung tutuusin, ang Sean ay 2 maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo. Hindi talaga kayang tumbasan ng 3 taong panahon ang pagkakaibang ito. Sa Wormstone Academy, ang 3 taong kasunduan ni Mateo at Sean ay kumalat na parang hangin. Nang marinig ni Jingyi ang balitang ito, agad niyang hinanap si Mateo. Mateo, nagkamali ka ba? Alam mo naman na si Sean ang pinakamagaling ngayong season, pero pumayag ka pa rin sa laban niya kahit buhay at kamatayan. Galit na sabi ni Jingyi nang makita si Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, nais kong sumang-ayon ng natural dahil mayroon akong katiyakan. Medyo. Mahina ba ang ulo mo? Galit na sabi ni Jingyi. Gaya ng sabi ni Sean, kung gusto kong bumangon, kailangan kong malampasan siya, ang balakid na ito. Isa pa, matagal ko nang hindi nararanasan ang ganitong labanan. Ang hamon niya ay nagpapainit sa akin sa hangarin na lumaban. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo. Simula nang dumating sa Heavenspan World, palaging ipinapakita ni Mateo sa mga tao ang imahe ng isang mahinang tao. Sa kanyang panig, lagi niyang kailangan ang proteksyon ng ibang tao. Sa loob ng ilang dosenang taon, halos hindi pa talaga lumaban si Mateo noon. Ngayon, naunawaan na niya ang isang napakalalim na paraan ng paglilinang at kasalukuyan ding nauunawaan ang isang napakalakas na teknik sa pakikipaglaban. Ang inayos na labanan ni Sean ang nagpasiklab sa pagnanais ni Mateo na lumaban. Pero hindi mo pwedeng ituring na biro ang sarili mong buhay. Kung gusto mong lumaban, bakit mo pa kailangang hanapin si Sean? Malapit na siyang pumasa sa ikalawang antas sa libingan ng mga espada. Pagkalipas ng 3 taon, ang lakas niya ay aabot sa kahit anong kaharian. Galit at pagkadismaya na sabi ni Jingyi. Tumingin si Mateo kay Jingyi at nakangiting sinabi, ikaw na mataba, may isip ka pa bang mag-alala tungkol sa akin? Kung hindi ako nagkamali ng hula, malamang ay may ginawa ng aksyon ang pamilya mo, di ba? Hindi sinasadyang natigilan si Jingyi, at nahihiyang sinabi, paano? Paano mo nalaman?
Pinutol na ng pamilya ang lahat ng aking mga mapagkukunan. Ang grupo ng mga taong ito, talagang nakakapangilabot. Kailangan mo pa bang hulaan ito? Malaki ang butas na naiwan mo, kaya mabuti na lang at hindi ka nila pinalaya sa pamilya. Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat sa pangatlong tiyuhin mo. Sabi ni Mateo. Nabulunan si Jingyi at sinabing, ikatlong tiyo. Siya. Hindi naman dapat siya may masamang balak, di ba? Sa araw na iyon, ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dapat dahil gusto niya akong iligtas. Sabi ni Mateo, tama lang na maging mas maingat. May 5 milyong low-grade Divine Essence Stones dito, kunin mo muna at gamitin. Hanapin mo ulit ako kapag hindi pa sapat. Humajejek si Little Fatty at sinabing, kung gayon, Lord Fatty, hindi ako magiging magalang. Alam kong nandito ka sa Myriad Treasure Tower at isa kang mayamang tao. Ngayon, mabubuhay ako mula sa iyo, ang magnate na ito. Nang makita ang sakam na anyo ni Little Fatty, hindi napigilan ni Mateo na mapalunok. Masyado ring walang galang ang punk na ito. Mula noon, nagkaroon ng dalawa pang baliw sa libingan ng mga espada. Isang baliw na inaabuso ang sarili, isang baliw na sinanay sa espada. Sa pangalawang pagkakataon na pumasok sa libingan ng mga sword pagkatapos ng 3 taong kasunduan, nalagpasan ni Sean ang ikalawang antas at nakapasok sa ikatlong antas. At ang cultivation ni Mateo ay pumasok din sa isang nakakabaliw na mode. Sa tuwing papasok siya sa libingan ni Sword, napupuno siya ng mga sugat at pasa bago pa man siya tuluyang lumabas. Sa kabaligtaran, ang mga batas ni Sean sa Sword daw ay mabilis ding sumikat. Si Mateo ay pareho pa rin ng dati, puro pasa at sugat ang natatanggap niya sa bawat paglabas niya sa Sword Tomb. Pagkatapos ay magpapahinga ng ilang araw at ipapasok muli, banlawan at ulitin ng ganito. Matagal na hindi natapos ang sword art, pero hindi nagmamadali si Mateo. Naghihintay siya. Naghihintay sa araw na August ang tubig at mabubuo ang isang kanal. Dahil sa matagal na paghihirap, isang simpleng anyo ang unti-unting nabuo sa isipan ni Mateo. Isang araw, noong ikalawang taon, umupo muli si Mateo sa ikalawang palapag at dahan-daang bumunot ng isang espada. 1387. Sige, nandito na naman. Nang makitang humugot si Mateo ang espada sa liwanag na screen, nagpakita si Kurt ng isang tingin na nagsasabing inaasahan niya ito. Habang ang mga estudyanteng nasa ikalawang palapag ng Sword Tomb ay pawang nawala ng malay sa oras na ito. Anong nangyayari? Bakit tumigil ang lahat ng aktibidad ng mga batas ng Sword daw? May pagkakamali ba? Maaari kayang nasira ang ikalawang antas ng Sword Tomb. Pero na, noong nagko-cultivate ako hanggang sa kritikal na punto, bigla na lang itong nawala. Huwag kang maglaro ng ganito. Ang mga marahas na batas ng Sword daw sa ikalawang antas ng Sword Tomb ay naging walang kapantay na masunurin sa oras na ito. Biglang nawala ang mga kalaban ng mga estudyanteng kasalukuyang nagkukultibar. Dahil dito, nawalan sila ng gana. Ang ekspresyon ni Kurt ay naging nakakatakot, dali-daling sumugod sa ikalawang antas ng Sword Tomb na parang isang palaso. Makinig kayo mga estudyante ng ikalawang antas. Bilasan ninyo at lumikas. Kung hindi, kayo mismo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Sigaw ni Kurt ng buong lakas. Sa huling pagkakataon, pumasok si Teacher Fan at nasaksihan ang lakas ng 10,000 espada na sabay-sabay na inilabas. Mas lalo lamang magiging nakakatakot ang kapangyarihan ng ikalawang antas na ito. Kapag ginamit na ng mga estudyanteng ito ang mga espadang ito, magiging napakasama ng magiging resulta para maisip. Karamihan sa mga estudyante ng ikalawang antas ay mga disipulo ng Outer Court. Nang marinig ang sigaw ni Kurt, hindi na sila nang ahas na mag-atubili pa, at dali-daling umalis. Anong problema, Senior Apprentice Brother Hale? Ano ba ang nangyari? Matapos makaalis ang grupo ng mga estudyante, agad nilang pinalibutan si Kurt. Sumimangot si Kurt, at sinabi niya sa malamig na boses, huwag ka nang masyadong magtanong. Ngayon, sarado ang ikalawang palapag na ito. Lahat ay bawal pumasok sa loob, pupunta ako at iimbitahan ko agad si Teacher Fan. Muling tumakbo si Teacher Fan matapos matanggap ang balita. Nagtanong si Kurt, Teacher Fan, paano? Haharapin ito. Hindi na kasing gulat ni Teacher Fan noong una. Natitiyak niyang may naintindihan si Mateo sa Sword Tomb. Napaisip si Teacher Fan at sinabing, kalimutan mo na yan, hayaan mo na siya. Sarhan muna natin ang ikalawang palapag.
Hindi dapat pumasok ang iba. Pagkatapos lumabas ni Mateo, saka mo papasukin ang mga tao. Opo, tagahanga ng guro. Walang mag-aakala na aabot ng mahigit 1 taon ang pagsasarang ito. Nakalusot si Sean. Nakapasa siya sa ika-4 na antas. Diyos ko, ang bilis ng paglilinang nitong si Sean ay nakakakilabot din. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay hindi mabibili kung ikukumpara sa Theodore noon. Medyo mas mahina pa rin ang talento ni Sean kaysa kay Theodore. Pero ang 3 taon niyang pagsusumikap ay mas higit pa kaysa kay Theodore. Sa bisperas mismo ng 3 taong kasunduan, si Sean, na palaging isinasa panganib ang kanyang buhay at naglilinang, ay sa wakas ay nalampasan ang ika-4 na antas ng Sword Tomb. Ang ika-4 na antas ay isang naghahati na bangin, dahil ang mga batas ng Sword Dao sa ika-5 antas ay pawang pangalawang patong na langit ng Sword Dao, na siya ring kapangyarihan ng mga batas na katumbas ng Heaven Glimpse Realm. Ang paglagpas ni Sean sa ika-4 na antas ay nagpapahiwatig na ang kanyang mga batas sa Sword Dao ay lubusan ng nalampasan ang unang patong na langit ni Sword Dao. Dahil sa kanyang Maringel na pagtatapos sa Grotto Profound Realm kasama ang kapangyarihan ng mga batas ng Maringel na pagtatapos sa unang patong ng langit na Sword Dao, ang pagsasabi na nalampasan niya ang mga nasa parehong ranggo ay hindi naman pagmamalabas. Kaya nang lumabas si Sean mula sa libingan ng mga espada, muling nagkaroon ng kaguluhan. Si Sean. Nasa kalahating hakbang na siya ng Heaven Glimpse. Ito. Ano pa ba ang dapat kalabanan? Oo. Sa laban na ito ng buhay at kamatayan, mamamatay si Mateo ng walang duda. Karapat-dapat lang si Sean na maging nangungunang bantay ngayong season. 5 taon na lang at naabot na niya ang hangganan ng Heaven Glimpse Deity Realm. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng bawat pangunahing kaharian ng Divine Dao. Para sa mga martial artist na gustong tumawid ng isang hakbang, parang ang hirap umakyat sa langit. Kapag ang mga martial artists sa realm ay nakalikha ng kaunting kaliwanagan, muli nitong luluwagan ang realm, muling lalawak ang Divine Sea, at mula roon ay aabot sa half-step Heaven Glimpse Realm. Siyempre, mayroon ding mga tao na humiram ng bakas ng kaliwanagan upang umakyat sa kalangitan sa isang hakbang, direktang dumaan sa isang pangunahing kaharian. Ngunit ang mga taong ito ay bihira. Sa loob ng 3 taong ito, mapait na nilinang ni Sean ang Sword Dao at sa wakas ay nakabuo ng kaunting pag-unawa, tinahak ang mahalagang hakbang na ito. Ang 3 taong kasunduan ay dumating sa isang iglap. Sa araw na ito, ang martial arena ng Wormstone Academy ay sumikat ng husto. Sa mga pasilyo ng grandstand, punong-puno ito ng mga tao, halos siksikan na hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot. Ang 2 taong ito ang pinakanakakapukaw ng atensyon sa mga estudyante ng bagong season. Isa na rito ang isang walang kapantay na henyo na personal na nagkaloob ng Golden Sword Token ng City Lord, ang kanyang kamahalan, at naging isang disipulo sa pangalan niya. Habang ang isa naman ay ang lalaking nasa tamang panahon na pumatay sa anak na babae ng pamilyang Qin na nagmula sa angkan at maaari pa ring ligtas at maayos ang kalagayan. Sa lakas ni Sean, lahat ay malinaw. Pero hanggang ngayon, wala pang nakakita kay Mateo na gumawa ng hakbang noon. Kung gaano kalakas ang kanyang lakas, walang nakakaalam. Sino sa tingin ninyo ang mabubuhay o mamamatay sa laban na ito? Kailangan pa bang sabihin? Ang lakas ni Sean ay nangunguna sa lahat ng kanyang kapantay. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang lakas ay muling bumuti ng husto. Sa laban na ito, siguradong patay na si Mateo. Pero hindi rin tanga si Mateo. Dahil pumayag siya, posible kayang may tiwala siya sa sarili niya. Hey! Anong tiwala ang mayroon? Pakiramdam ko ay masyado siyang kumpiyansa, iniisip na kaya niyang labanan ang kalangitan. Nabalitaan kong hindi pa rin siya nakakarating sa huling yugto ng Grotto Profound. Pero si Sean ay nasa kalahating hakbang na Heaven Glimpse na. Maaari kayang may kaakibat pa ring suspense ang laban na ito. Maraming tao ang naghuhula sa kahihinatnan ng labanang ito na puno ng buhay at kamatayan. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay pesimistiko tungkol kay Mateo. Medyo maraming tao ang pumunta sa ikalawang antas ng Sword Tomb para tumingin bago, ang kaharian ni Mateo ay natigil pa rin sa middle stage na Grotto Profound. Kahit na mas matindi pa ang kalaban ni Mateo, imposibleng matalo ng isang middle stage Grotto Profound ang half-step Heaven Glimpse na si Sean.
Lalo na't ang mga batas ni Sean sa sword daw ay isa ng engranding pagtatapos ng unang patong na langit. Sa oras na ito, ilang figure ang dahan-daang lumabas sa grandstand. Sa isang tingin lang at alam ng lahat na sila ay napakalakas na mga tao. Si Nick ang pinuno ng pamilyang Chin. Hindi ko inaasahan na personal siyang dumating. Hey! Pinatay ni Mateo ang anak niya, nandito siya para personal na panoorin ang pagpatay kay Mateo. Ngunit sa panig ni Nick ay ang Ferlan na nakasagutan na niya noon. Ilang guro ng Origin Deity Realm sa akademya ang lumitaw sa grandstand. Ferlan, nandito ka rin para panoorin kung paano mamatay si Mateo. Nang makita ni Nick si Ferlan, hindi niya napigil ang pagtawanan. Natawa si Ferlan nang marinig iyon at sinabing, talagang may kumpiyansa si Sean. Paano mo nalaman na hindi si Sean ang namamatay? Tumawa ng malakas si Nick at sinabing, sa loob ng Grotto Profound Realm, mayroon pa bang taong kayang manalo kay Sean? Kung maniniwala ako rito, maniniwala ka ba, Ferlan? Sumanghal ng malamig si Ferlan at tumigil sa pagsasalita. Gustong-gusto niyang sabihin na hindi siya naniniwala, pero hindi niya talaga masabi. Hindi talaga maintindihan ni Ferlan kung bakit pumayag si Mateo sa isang hindi patas na labanan ng buhay at kamatayan. Hindi kaya't pagod na talaga ang batang ito na mabuhay. Kinumpirma na niya na hindi nakarating si Mateo sa huling yugto ng Grotto Profound. Walang kahit anong suspense ang labanang ito. Malamig na ngumiti si Nick at sinabing, malapit na ang oras. Paulit-ulit na hindi sumisipot ang baliw na yan. Natatakot ako. Tumakas siya kahit nasa panganib, di ba? Elder Tong, ikaw ang hurado ng laban na ito, kailangan mo siyang husgahan bilang talo. Hindi dapat may kinikilingan ang law enforcement hall mo, di ba? Ang pangalan ni Elder Tong ay Tong Shou. Isa siya sa mga pangunahing tao sa law enforcement hall. Ang laban sa buhay at kamatayan ngayon ay pinangasiwaan niya. Ayon sa mga patakaran, kapag dumating na ang oras at hindi dumating ang isang partido sa labanan ng buhay at kamatayan, ito ay maituturing na automatikong umaamin ng pagkatalo. Dapat ipatupad ng kanilang law enforcement hall ang parusang kamatayan sa natalong partido. Tiningnan nitong Shou ang oras at sinabing, mayroon pang 7.5 minuto. Kung hindi pa rin darating si Mateo, maituturing na automatikong pag-amin ng pagkatalo. Sa oras na ito, isang alon ng kaguluhan ang naganap sa karamihan. Tingnan mo, ano yan? Diyos ko, si Mateo siya. Lumipad pa talaga siya pataas. Nako! Nanlalabo na ang mga mata ko, di ba? 1388. Nag-aalab ang galit ng mga tao. Isang maliit na itim na tuldok sa abot tanaw ang mabilis na papalapit sa panig na ito. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Diyos ko! Posible kayang nakalusot siya sa Divine Lord Realm. Paano nga ba siya nakakalipad sa kalangitan? Napakatanga mo ba? Isang middle stage grotto profound na makakarating sa Divine Lord Realm sa loob ng 3 taon. Kung Divine Lord Realm yan, medyo napakaliit din ng pressure. Mga kasama, tingnan ninyo ang ilalim ng kanyang mga paa. Paglipad ng S-Sword. Nang papalapit ang maliit na itim na tuldok, sa wakas ay malinaw na nakita ng mga tao si Mateo. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatapak siya ng espada. Nagmamanyobra si Mateo ng espada habang lumilipad. Mabilis na lumalapit si Mateo. Ngunit habang papalapit siya, mas lalong lumalakas ang kanyang aura. Nakakalusot ang lalaking ito. Nagmamanyobra ng espada habang lumilipad habang binabagtas ito. Labis na nataranta ang mga tao. Ang paraan ng pag-akyat ni Mateo sa entablado ay talagang nakakagulat. Sa gitna ng karamihan, bumulong si Little Fatty sa sarili, na may pagkadismaya, ang galing din pala ng lalaking ito sa pag-arte. Ang ganitong paraan ng pag-akyat sa entablado ay talagang nakakagulat. Tiningnan niya ang nahuhumaling na anyo ng mga babaeng estudyanteng nasa malapit at labis siyang nainggit. Ang pagpasok ni Mateo sa palaruan ay sadyang napakaganda. Habang lumilipad siya, baliw niyang nilamon ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na ikinagulo ng nakapalibot na espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa buong martial arena. Swoosh! Si Mateo ay naging isang agos ng umaagos na liwanag at sa wakas ay huminto sa tapat ni Sean. Samantala, sa oras na ito, ang kaharian ni Mateo ay matatag na huminto sa huling yugto ng Grotto Profound. Pasensya na, pinaghintay kita ng matagal, itinabi ni Mateo ang Evil Extermination Sword at sinabi kay Sean.
Nanlumo ang mukha ni Sean, puno ng takot ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo. Mahigit sa 10 milyong tao ang nagal-inang ng espada sa ilalim ng kalangitan. Ngunit ang mga taong kayang lumipad gamit ang espada, maaaring wala ni isa sa 1,000,000. Sa mga nakakagawa nito, wala ni isa ang walang malalim na pag-unawa sa sword daw. Malinaw na hindi maaabot ni Mateo ang mga naabot niyang sword daw. Hindi rin ako naghintay ng ganoon katagal, kaya simulan na natin. Katatakutan ay katatakutan, ngunit ang paglitaw ni Mateo ay mas lalong nagpasigla sa malakas na hangarin ni Sean na lumaban. Maghintay ka! Sigaw ni Nick. Kumunat ang noo nitong show, at sinabi niya, Padre Nick, anong problema? Sabi ni Nick, natuto si Mateo ng paglipad gamit ang espada, hindi patas ang labanang ito. Hey! Family head Chin? Ang mga sinabi mo, hindi maintindihan ng Chin na ito. Naintindihan ni Mateo ang paglipad gamit ang espada. Hindi rin naman ito pandaraya, paanong hindi patas ang laban na ito? Binuka ni Ferlan ang kanyang bibig at nagsalita sa hindi tamang tiyempo. Tunay nga, para sa mga martial artist ng Heavenspan World sa ilalim ng Divine Lord Realm, kahit malakas ang kanilang combat power, dahil hindi sila kayang lumipad, ang kahinaang ito ay lubos na naglimite sa kanilang combat power. Kapag ang mga martial artist ay nakakalipad na sa kalangitan at nakakahukay sa lupa, mayroong napakalaking kalamangan sa mga hangganan ng pakikipaglaban at pag-iwas sa mga galaw ng kabilang panig. Ngayon, kaya nang lumipad ni Mateo gamit ang kanyang espada, halos nasa posisyon na siya na hindi matatalo. Kahit gaano pa kabilis ang paggamit ni Sean ng espada, hindi rin ito mas mabilis kaysa sa paglipad ni Mateo sa pagmanyobra ng espada. Hindi rin inaasahan ni Nick na bibigyan siya ni Mateo ng ganito kalaking sorpresa sa 11 oras. Dahil dito, agad na bumagsak ang dati niyang kumpiyansa. Sumanghel si Nick at sinabing, hindi maganda ang lakas ni Mateo, kung gagamit siya ng sword maneuvering flight para patuloy na gumalaw ng walang tigil, ano ngayon? Sa ganoong paraan, hindi ba't magpapatuloy ang labanang ito sa pagitan ng buhay at kamatayan? Elder Tong, hinihiling ko na pagbawalan si Mateo sa paggamit ng sword maneuvering flight. Agad na sinabi ni Ferlan, ang laban ng buhay at kamatayan ay hindi naglilimite sa anumang pamamaraan. Hanggat ito ang tunay na lakas ng isang tao, walang sino man ang maaaring magsalita ng palihim. Gumugol si Mateo ng 3 taon para maunawaan ang paglipad gamit ang espada, pero sinabi mong hindi patas ang laban. Nasaan ang Lo'i ka? Bukod pa rito, mas mababa si Mateo kay Sean sa cultivation realm. Bakit hindi mo na lang ilabas ang ulo ni Mateo at hayaang pumutol si Sean? Nanatili sa kani-kanilang argumento ang dalawang tao, at walang sumusuko sa isa't isa. Ang panig ni Elder Tong ay nalugmok din sa isang problema ng ilang panahon. Pinag-isipan niya ito at sinabing, ang paglipad gamit ang espada ay talagang hindi pa nangyayari sa mga laban ng buhay at kamatayan. Sa lohikal na pagsasalita, ang paglipad gamit ang espada ay tunay ngang lakas ni Mateo, walang loika na maglagay ng mga paghihigpit. Ngunit ang mga alalahanin ni Family Head Chin ay may dahilan din. Paano kung ganito, ire-report ko ang bagay na ito sa Head Elder at aanyayahan ko siyang magdesisyon. Hindi na kailangan. Isang espada lang ang ilalabas ko. Kung maharangan niya ito, aaminin kong matatalo ako at kikitil ang sarili kong buhay. Sa oras na ito, narinig ko ang boses ni Mateo. Agad na pumukaw ng matinding reaksyon ang mga sinabi ni Mateo. Naging matindi ang ekspresyon ni Nick, at agad siyang nagpakita ng matinding tuwa. Habang ang ekspresyon ni Ferlan ay naging may intensyon din, ngunit ang kanyang mga kilay ay nagdikit ng mahigpit. Hindi naman siguro, di ba? Masyado ring mayabang si Mateo, di ba? Kahit na kaya niyang lumipad gamit ang espada, mas malala pa rin ang kaharian niya kaysa kay Sean. Kahit na ito ay realm o pag-unawa sa mga batas, naabot na ni Sean ang hangganan ng Grotto Profound Realm. Para gustuhin ni Mateo na manalo sa kanya, hindi ba't kailangan niya ng lakas ng Heaven Glimpse Realm? Anong klaseng biro ito? Kahit na naunawaan niya ang paglipad gamit ang sword maneuvering, imposible ring maabot ang lakas ng Heaven Glimpse Realm, di ba? Sa paningin ng lahat, ang pagsasabi ni Mateo ng mga iyon ay isang labis na pagmamataas. Alam ng lahat ang lakas ni Sean.
Masasabing ito na ang pinakamalakas sa ilalim ng Heaven Glimpse. Masyadong katawa-tawa ang pagmamayabang ni Mateo. Pero wala talagang intensyon si Mateo na magmukhang walang pakialam. Isang galaw lang ang naintindihan niya. Tiwala siya sa kanyang gagawin. Kung kahit ang hakbang na ito ay hindi kayang harapin si Sean, maaari na lamang niyang tanggapin ang kapalaran. Dahil ganoon nga, simulan na natin. Pagkatapos ng sorpresa, ibinuka ni Elder Tong ang kanyang bibig at sinabi. Isang espada lang ang pinakawalan mo. Mukhang napakalakas ng loob mo sa espada mong ito. Kung ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Hindi pa humihina ang boses niya nang sumabog ang malakas na aura ni Sean kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang pang-aapi ng kaharian ng Half-Step Heaven Glimpse ay bumalot sa kalangitan at tinakpan ang lupa at dinurog patungo kay Mateo. Clank! Lumabas ang mahabang espada mula sa kaluban, malamig na liwanag ang tumatagos sa lahat. Ito ay Grand Chant Sword Void. Sean, matagal na niyang nililinang ang Grand Chant Sword Void. Kay makapangyarihang kapangyarihan ng mga batas. Malakas ang ipinakita ni Mateo sa pagkakataong ito. Malamang hindi niya inakala na matagal nang nalilikha ni Sean ang isa sa 6 na Supreme Academy skills, ang Grand Chant Sword Void. Hey, natural lang na may langit na matatanggap ang mga mayabang. Isang late-stage grotto profound lang ang nangahas na sabihin kay Sean na iisa lang ang espadang pinakawalan niya. Gusto kong tingnan kung paano niya hinaharangan ang espadang ito. Sa sandaling kumilos si Sean, agad na naunawaan ng lahat. Ang Grand Chant Sword Void ay kapareho ng Tai True Deeper Fist, isa sa 6 na Supreme Academy skills ng Wormstone Academy, at napakalakas ng kapangyarihan nito. Base sa kanyang atake, ang Grand Chant Sword Void na ito ay malinaw na nakultivate na hanggang sa antas ng Grand Completion First Level. Sandaling napuno ng enerhiya ng espada ang buong martial arena. Ang makapangyarihang mga batas ng sword daw ay dumurog patungo kay Mateo. Magaling na espada. Hindi na sayang ang pakikipaglaban ko sa iyo. Sean, hindi mo ako binaygo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang Chaos 7 opening sword art na nilikha ko sa Sword Tomb. Nang makita ang malakas na lakas ni Sean, agad na nag-alab ang intensyon ni Mateo na lumaban. 5 taon na nag-isip si Mateo sa libingan ng mga espada. Sa loob ng 5 taon na ito, wala siyang ideya kung ilang tama ang hiniwa sa kanyang katawan, kung gaano kalala ang mga pinsala, at kung gaano kasakit ang tiniis. Ngayon, sa wakas ay nakalikha na siya ng isang sword daw martial technique na pag-aari niya. Pinangalanan ito ni Mateo na Chaos 7 Opening Sword Art. Kasabay ng paglitaw ng Evil Extermination, itinuro ni Mateo ang langit gamit ang kanyang espada. Isang mabilis at mabangis na sumiklab patungo sa langit. Bahagyang bumulong si Mateo ng 2 salita, naghihiwalay. Mga bituin. 1389. Napakalakas na sining ng espada. Napakalakas. Ang aura ni Mateo ay hindi naman talaga mas malala kaysa kay Sean. Pero, kakapasok lang ni Mateo sa huling yugto ng Grotto Profound, paano niya maipapakita ang ganito kalakas na sword art? Nang sandaling lumitaw ang Sundering Stars, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Biglang napatayo si Nick, ang kanyang tingin nang tumingin kay Mateo ay puno ng takot. Ang Grand Chant Sword Void ay ang pinakamataas na martial technique ng Wormstone Academy. Saan nanggaling ang galaw niyang ito? Galit na sabi ni Nick. Ang pagkagulat ni Ferlan ay hindi mas mababa kaysa kay Nick. Sa kanyang pananaw, kahanga-hanga si Mateo sa talento sa alchemy. Gaano man kalakas ang sarili niyang lakas, hindi rin ito magiging ganoon kalakas. Noon pa man, si Mateo ay palaging nasa ilalim ng proteksyon ng Myriad Treasure Tower. Walang nakakita bago kumilos si Mateo. Walang mag-aakala na sa sandaling gumawa siya ng hakbang, ito ay talagang kamangha-mangha. Parang narinig ko lang si Mateo na nagsabing, sarili niyang gawa ang galaw na ito. Ito. Ang galaw na ito, Sundering Stars, ay mas malakas kaysa sa Grand Chant Sword Void. Bulalas ng isang guro mula sa akademya. Nakakakilabot talaga ang talento ng Martial Dao, para talagang maintindihan ang ganitong nakakatakot na martial technique. Malamang mas magaling pa ang talento niya kaysa kay Theodore. Sabi ng isa pang tao. Natigilan din si Theodore sa espadang ito ni Mateo.
Sa wakas ay naunawaan na niya sa sandaling ito kung ano ang ginagawa ni Mateo sa libingan ng mga espada noon. Ang kakayahan ng lalaking ito na umintindi ay sadyang napakahirap paniwalaan. Sa sandaling pinakawalan ang Sundering Stars, nakaramdam din si Sean ng matinding pressure. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at baliw na iginiit ang banal na asensya. Hindi siya pinayagang magpigil kahit kaunti dahil sa espadang ito. Walang bisa ang Grand Chant Sword. Patayin. Isang napakalaking mahabang espada ang namuo at tumusok diretso kay Mateo. Naging matindi ang tingin ni Mateo, at ang Evil Extermination Sword ay pinutol kasunod ng momentum. Isang kapangyarihang sapilitang winasak ang bundok isa. Nakakatakot ang tadyang na ito ng sukdulan. Ang makapangyarihang mga batas ng sword daw ay yumigting at hindi naglaho, halos hinati ang buong espasyo sa dalawa. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga mukha ng lahat. Boom! Dalawang napakalakas at sukdulang kapangyarihan ng mga batas ang nagbanggaan, niyanig ang malaking hanay ng mga pananggalang hanggang sa ito ay umuga. Halos hindi makatayo ang mga estudyanteng nasa grandstand. Walang sino man ang makakaisip na ang palitan ng dalawang estudyante ng Grotto Profound Realm ay magbubunga ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sean, isang subo ng sariwang dugo ang biglang tumalsik ng walang pakundangan. Ang mahabang espadang multo na iyon ay hindi nagtagal sa ilalim ng bilis at bangis ng Sundering Stars bago ito nahati sa dalawa, at sa katuluyang naglaho. Nanatili pa rin ang natitirang kapangyarihan ng Sundering Stars, kumakapit patungo kay Sean. Tapos na si Sean. Napakalakas ng galaw na ito ni Mateo. Mga naghihiwalay na bituin. Nakakapangibabaw ang galaw na ito. Gulat na sigaw ng mga tao sa grandstand, tila nakita na nila ang kawawang eksena kung saan nahati si Sean sa dalawa. Ngunit sa oras na ito, biglang naging malabo ang anyo ni Sean. Boom! Ang natitirang kapangyarihan ng Sundering Stars ay direktang tumama sa Protective Grand Array, at muling umugoy ang nakakagulat sa ilalim ng lahat ng nasa grandstand. Ito ang God-bewildering step. Diyos ko, natutunan pa nga ni Sean ang God-bewildering step. May sumigaw sa gulat. Ang God-bewildering step ay isa rin sa 6 na Supreme Academy skills, isang napakalalim na movement technique. Hindi inaasahan ng lahat na natutunan pala ni Sean ang dalawang kasanayan sa pinakamataas na akademya. Sa sandaling may nalalapit na panganib, pilit na ginamit ni Sean ang God-bewildering step, muntik nang makaiwas sa lakas ng tadyang na ito. Gayunpaman, napakasama ng kalagayan ni Sean. Nanghihina na ang katawan niya ngayon, halos hindi na makatayo. Bagamat iniwasan niya ang mahahalagang lugar, ang kapangyarihan ng mga batas na pinasigla ng Sundering Stars ay labis pa ring nakasakit sa kanya. Wala nang lakas si Sean para lumaban muli. Putok. 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 Sa grandstand, biglang nagbago ang ekspresyon ni Nick, nabasag ang kanyang mga buko-buko. Masasabing sinira ng espadang ito ni Mateo ang dalawang pinakamataas na kasanayan sa akademya ng Wormstone Academy. Bagamat hindi nito napatay si Sean, wala ring magiging pagbabago sa conclusion. Malaki ang nagastos ni Mateo, ngunit mayroon pa rin siyang lakas upang lumaban muli, habang si Sean ay hindi naiiba sa paghihintay sa kamatayan. Ang laban na ito ng buhay at kamatayan, ang resulta ay wala ng kahit kaunting suspense. Mataas ang inaasahan ni Nick kay Sean na tatapusin niya si Mateo sa laban na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang husay ni Mateo ay namangha sa lahat, na tinalo si Sean gamit ang Sundering Stars. 3 taon na paghihintay ay nauwi sa wala. Paanong hindi siya magagalit dito? Humph! Basura! Hindi na nakatiis pa si Nick. Sumingot siya ng malamig at ikinumpas ang kanyang mga manggas at umalis. Pakiramdam niya ay tuluyan ang itinapon ni Sean ang mukha ng pamilya Chin. Ang pamilyang Chin ay parang araw sa katanghaliang tapat, ngunit mula nang makasalubong nila si Mateo, parang noontog sila sa mga pader kahit saan. Ito ang nagpalungkot sa kanya. Sayang naman, ang galing talaga ni Sean, pero kailangan niya talagang mahulog dito. Isa talaga siyang pambihirang henyo. Kung magpapatuloy talaga siya sa paglilinang, ang kanyang mga nagawa ay maaaring hindi mas malala kaysa sa kay Theodore. Nakakalungkot na. Nakasalubong niya si Mateo. Napakalakas talaga ng loob ni Mateo.
Siya mismo ang lumikha ng isang martial technique na higit na nagpatibay sa dalawang superior academy skills. Sa napakaraming taon ng kasaysayan ng Wormstone Academy, malamang wala pang nakakagawa nito, di ba? Mukhang hindi pa natatapos ng husto ang mga first layered heaven laws ni Mateo sa Sword Dao, pero kaya niyang talunin si Sean gamit ang Sundering Star sa galaw na ito. Makikita na napakalalim ng pagkakaintindi niya kay Sword Dao. Kagalang-galang ang mga henyo, lalo na si Sean, ang ganitong uri ng henyo sa mga henyo. Ang kanyang pagkatalo ay nagdulot ng matinding awa sa ibang mga estudyante. Gayunpaman, nalungkot din ang mga henyo. Kailangan nilang magpatayan upang makamit ang Dao. Nako, nakasalubong ni Sean si Mateo. Kung hindi, baka nagningning ang kanyang kagandahan. Gawin. Gawin mo. Wala na akong lakas para lumaban ulit. Talo. Talo na ako. Ginamit ni Sean ang huling lakas niya para isaksak ang mahabang espada sa lupa, pilit na inihanda ang sarili at hindi natamba. Maaari siyang matalo, pero ayaw niyang matalo sa paraang walang respeto. Kahit papaano, sa 3 taon na ito, ginawa na niya ang kanyang makakaya. Tama ang kutob niya noon. Si Mateo nga ang magiging kalaban niya sa hinaharap. Hindi lang talaga naasahan ni Sean na ganito kabilis dumating ang araw na ito. Mula sa pagsusulit sa pasukan hanggang sa labanan ng buhay at kamatayan, 5 taon pa lamang ang lumipas. Isang pitik lang ng daliri ang 5 taon, pero nahabol na siya ni Mateo, at nalampasan na siya ng husto. Ang eksena kung saan ikinakaway ni Nick ang kanyang manggas at paalis, ay agad itong napansin ni Sean. Ang kanyang puso ay parang abo na. Kahit gaano pa siya kasipag, hindi niya makuha ang kahit anong mataas na paggalang ng pamilya Chin. Itinabi ni Mateo ang Evil Extermination Sword at walang pakialam na sinabi, hindi kita papatayin. Isa kang kalaban na karapat-dapat igalang. Isa pa, naiiba ka sa ibang miyembro ng pamilya Chin. Anong sabi niya? Hindi naman sana ako nagkamali ng narinig, di ba? Matagal nang hindi magkasundo sina Mateo at ang pamilya Chin, paano niya nagawang palayain si Sean? Oo, hindi nagpigil si Sean kahit kaunti ngayon lang at balak na niyang patayin si Mateo. Hindi ko inaasahan na gusto na pala siyang pakawalan ni Mateo. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Ang desisyon niyang ito ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang mga patakaran ng labanan ng buhay at kamatayan ay nanatili hanggang sa mamatay ang isang partido. Ngunit kung handang iligtas ng nagwagi ang kabilang panig, natural lamang na makakaligtas ang kabilang panig. Maliban na lang, karaniwan, ang magkabilang panig na nagayos ng labanang buhay-kamatayan ay tiyak na magkakaroon ng malalim na puot, na nagnanais na patayin ang kabilang panig at pagkatapos ay masiyahan. Ang mga sitwasyon tulad ni na Mateo at Sean ay napakabihirang mangyari. Hahaha, naaawa ka ba sa akin? Ako, si Sean, ay hindi nangangailangan ng mga taong kawan. Tumangala si Sean sa langit at napaungol, biglang itinaas ang kanyang espada at sinaksak pababa patungo sa sarili niyang dagat ng kamalayan. 1390. Clank! Itinuro ni Mateo ang isang daliri gamit ang espada, direktang tinatapik ang lumilipad na mahabang espada ni Sean. Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Kung gusto ko nang mamatay, maaari mo ba itong pigilan? Sigaw ni Sean kay Mateo. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo ba kayang tiisin ang kaunting pagsubok na ito? Napakalaki ng Heavenspan World. Mas malakas ang mga batang henyo kaysa sa akin at higit pa kayo sa mga kawin ng karpa na tumitawid sa ilog. Kung lahat kayo ay katulad ninyo, hindi rin sapat ang 1,000 buhay para mamatay. Mahirap ang landas ng pakikipaglaban, hindi umaabot sa dulo, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung babulay-walay ng buhay at kamatayan, iyan ang kilos ng mga duwag. Alam ko ang haharapin ninyo sa hinaharap. Kung gaano karaming paninirang puri ang kaya ninyong tiisin, ganoon din karaming papuri ang kaya ninyong tiisin. Ito ang sasabihin ni Crosswell hanggang dito, ang buhay at kamatayan ay sarili ninyong gawain. Kung gusto ninyong mabuhay, gusto ninyong mamatay, kayo ang magpapasya. Pagkatapos magsalita ni Mateo, tumalikod na siya at umalis. Nanginig ang buong katawan ni Sean. Malinaw na kasalukuyang nagpupumiglas siya ng husto sa loob.
Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ng kanyang mahabang espada, mahigpit na hinawakan ang hawakan nito, ngunit naantala sa paggawa ng anumang aksyon. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, dahil matagal nang walang tao ang martial arena. Sa wakas ay kinuha niya ang mahabang espada at umalis ng malungkot. Isang figure ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Duwag ka. Walang dahilan para mabuhay sa mundong ito ang isang taong nabigo. Malamig na boses ni Theodore. Hindi siya tiningnan ni Sean. Kalmado lang niyang sinabi, para mabuhay ng higit pa, kailangan ng lakas ng loob. Gusto kong maging malakas. Ang mahihina ay mahihina magpakailanman. Ang landas ng isang makapangyarihang tao ay ang hindi kailanman tumigil sa pagsulong habang ikaw ay nakarating sa pampang. Sabi ni Theodore. Dahan daw ang itinaas ni Sean ang kanyang ulo, sinalubong ang mga mata ni Theodore, at mahinahong sinabi, darating ang araw na malalampasan kita. Bahagyang ngumiti si Theodore at sinabing, hindi darating ang araw na ito. Magpakabait ka. Kumilos ka ng maayos. Nang makitang patay na si Theodore, naging matatag ang tingin ni Sean. Simula pagkabata, ito ang unang pagkakataon na nang-ahas siyang tingnan si Theodore ng ganito. Hindi pa kailanman naging ganito kasabik si Sean na talunin si Theodore. Ipinaglaban niya ang pamilya Chin, ngunit ang natanggap niya ay isang basurero. Gusto niyang ipakita sa mga tao ng pamilya Chin na mali ang kanilang pinili. Sa tirahan ng pamilya Chin, si Nick ay kasalukuyang nasa matinding galit. Hindi naman talaga nagpakamatay ang basurang yan. Sa tingin ko, nakipagsabuatan siya sa Mateo na yan. Galit na sigaw ni Nick. Nang marinig iyon ni Sylvan, dali-dali niyang sinabi, Tio Chin, hindi naman siguro wala itong posibilidad. Kung hindi, bakit pa nila gagawin ang 3 taong kasunduang ito? Malamang, matagal na nila itong plinano at gusto nilang ipahiya ang pamilya Chin. Pakiramdam ni Sean ay hindi matatalo ang kanyang talento kay Brother Theodore, at pakiramdam niya ay hindi patas ang alokasyon ng pamilya. Kaya naman, nagkimkim siya ng puot sa kanyang puso, hindi rin naman imposible. Sa paningin ng mga kasuklam-suklam na tao, likas na marumi rin ang pag-iisip ng ibang tao. Sinamantala ni Sylvan ang pagkakataong ito at direktang naghulog ng bato sa balon. Pero nakakakumbinsi talaga ang mga salita niya, lalo na sa huling bahagi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nick, at mas lalo siyang nagalit. Malamig niyang sinabi, simula ngayon, agad na itigil ang lahat ng supply ng mapagkukunan kay Sean, at ipatapon ang kanyang mga magulang sa Wuxiang City. Dahil sa aming pamumuhay habang palihim na tumutulong sa iba, ang pamilya Chin ay gumugol ng napakaraming mapagkukunan para mapangalagaan siya ngunit walang kabuluhan. Lumingon si Theodore sa gilid ngunit hindi nagsalita. Nagpatuloy si Sylvan sa pagsasalita, Tio Chin, ang Mateo na ito ay talagang isang mapaanggulo na karakter. Kung hahayaan natin siyang lumaki ng walang pidgel, malamang ay walang makakapidgel sa kanya sa hinaharap. Tumanggaw si Nick, malalim din ang nararamdaman niya. Kahit na nabuhay man o hindi si Sean mula sa mga ito habang palihim na tumutulong sa iba, ang galaw ni Mateo sa Sundering Stars ay talagang ikinagulat ng lahat. Kabilang sa mga ito ay siya, si Nick. Bago ngayon, ang henyo sa numero ng Warmstone Capital City ay ang kanyang anak na si Theodore. Pero pagkatapos ng araw na ito, malamang na kailangang magpalit ng may-ari ang titulong ito ng numero 1 henyo. Nagngalit si Nick sa puot at sinabing, dapat mamatay ang Mateo na ito. Pinag-isipan ito ni Sylvan at sinabing, gusto mong patayin si Mateo, ang 100 Cities Smelting Trial ang pinakamagandang pagkakataon. Kung hindi, hihintayin na lang natin siyang umakyat sa inner court, at kumilos kapag lumabas na siya para magsagawa ng mga misyon. Sa oras na iyon, ang lakas ni Mateo ay tataas ng hindi alam kung gaano kalawak ulit. Nang makitang natapos ang labanang ito, nakaramdam lamang ng inis si Nick, ngunit si Sylvan ay labis na natakot. Magkalapit na naglakad sina Sylvan at ang pamilya Chin, kitang-kita ang lakas ni Sean. 5 taon lang ang ginamit ni Mateo at nalampasan niya si Sean sa lahat ng aspeto. Nang makapasok siya sa Heaven Glimpse Deity Realm, ang pakikitungo sa kanya, si Sylvan, ay parang pagkuhalang ng madali. Nagliwanag ang mga mata ni Nick, at sinabi niya, nakalimutan ko na kung hindi mo nabanggit. May ilang taon pa, at oras na naman para sa 100 Cities Smelting Trial. Gusto mo bang patayin ang punk na ito? Ito ang pinakamagandang timing. Gayunpaman, kailangan ng ayusin ang mga bagay-bagay ni Mateo.
Sabihin ninyo sa mga disipulo ng Qin family sa akademya na huwag maghanap ng gulo kay Mateo nitong mga nakaraang taon. Sa 2 taon na ito, ang Qin family at si Mateo ay naging usap-usapan sa bayan. Kung gusto mong gumawa ng anumang aksyon, tiyak na mapapatamba tayo. Aayusin ko ang bagay na ito. Umalis kayong lahat. Sa loob ng ilang taon, masasabing sumikat ng husto si Mateo. Nang talunin si Sean sa pagkakataong ito, ang kasikatan ni Mateo ay walang kapantay sa loob ng ilang panahon, at naging ang pinakamagaling na tao sa oras sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan sa Wormstone Academy. Yung paghila pababa ng nasa pinakamataas na posisyon, yung ganitong klaseng bagay, hindi naman sa hindi ito nangyari dati. Pero kahit gaano kabilas ang season na ito pa rin ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Hindi ko talaga inaasahan na hindi lang pala matibay ang pinagmulan nitong si Mateo, kundi napakalakas din pala ng sarili niyang lakas. Napakaganda ng galaw na iyon ng Sundering Stars. Sa oras na iyon, na pinaghihiwalay ng malaking hanay, naramdaman ko pa nga ang lakas ng galaw na iyon. Isang espada ang malakas na tumalo sa 2 kasanayan sa Supreme Academy. Ang tanong ko, ang galaw na ito ba niya ay kukunin ng Academy bilang ika-7 kasanayan sa Supreme Academy? Malamang na malamang. Kapag naging ika-7 kasanayan ito sa Supreme Academy, malamang na si Mateo ang magiging pinakabatang miyembro ng Hall of Fame sa kasaysayan ng Wormstone Capital City. Sa oras na ito, nasa harap ni Mateo ang isang napakatalino at matandang lalaki. Hindi ordinaryong tao ang matandang ito. Siya ang kanang kamay ng Wormstone City Lord, ang tunay na helmsman ng Wormstone Academy, si Yakov Wen. Ang Wormstone City Lord ay isa lamang sa mga namumuno sa akademya. Karaniwan, hindi siya ang namamahala sa mga bagay-bagay. Samantalang si Yakov na ito ang taong responsable sa mga operasyon ng akademya. Mateo, sa totoo lang, noong nasa entrance exam ka pa lang, napansin na kita. Malaki ang potensyal mo. Sabi ni Yakov. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Maraming salamat sa papuri ng pinuno ng akademya." Bahagyang natigilan si Yakov. Medyo nagulat siya sa kawalang pakialam ni Mateo sa pabor at kahihiyan. Kung ang mga ordinaryong estudyante ay makakakuha ng ganitong papuri mula sa kanya, tiyak na matutuwa sila hanggang sa hindi na nila alam ang sasabihin. Pero mukhang hindi man lang natuwa si Mateo. Natuklasan ni Yakov na para kay Mateo na makalikha ng Sundering Stars, ang ganitong uri ng martial technique ay hindi talaga ito isang aksidente. Huho, ang galaw ng Sundering Stars ang naintindihan mo mula sa Sword Tomb. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yakov, at agad na nagtanong. Tama iyan. Isang disipulo na mapait na naunawaan sa unang antas at ikalawang antas ng Sword Tomb sa loob ng 5 taon, sa wakas ay nakalikha ng martial technique na ito, na pinangalanan itong Chaos 7 Opening Sword Art. Ang Sundering Stars na ito ang unang galaw. Gayunpaman, hindi pa ito kumpleto. Nabaling ang tingin ni Yakov at gulat na nagsalita, "Hindi pa ba tapos?" Isang espada ang tumalo sa 2 kasanayan sa Supreme Academy, at isa pa rin itong hindi kumpletong bersyon. Kapag natapos ang galaw na ito, gaano kaya kalakas ang magiging lakas nito? Tumanggaw si Mateo at sinabing, ang libingan ng mga sword ay tunay ngang isang napakagandang lugar para maunawaan ang espada, napakalawak at napakalalim. Mapait na naunawaan ito ni Mateo sa loob ng 5 taon at nakarating lamang sa ikalawang antas. Malayo pa ang layo para sa ganap na pagtatapos ng unang patong na langit ng sword daw. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.